Sutang, pinakasalan lang kita dahil ito ang utos. Hala, patay na. Bakit ba biglang namumula ang mga mata niya? Huwag mong sabihing iiyak siya. Grabe naman. Ano kayang tinitingnan niya? Natakot kaya siya sa mga sinabi ko? Huli na ba ang lahat para humingi ng tawad? Hindi maaari. Hindi ako pwedeng humingi ng tawad. Kung magiging masyado akong mabait sa kanya, baka isipin niyang gusto ko siyang ikulong sa kasalang ito. Grabe, nababaliw na ba ako sa sobrang pagod? O sadyang may malayno rito sa bagong silid ng mga Zay? Bakit parang may naririnig akong mga kakaiba at mahiwagang bagay? Mula ngayon, doon ka titira sa silangang bahagi, at ako naman sa kanlurang bahagi. Magiging mag-asawa lang tayo sa pangalan, at hindi natin pakikialaman ng isa't isa. Ipinilit lang naman siya ng pamilya So na may kasal sa akin. Baka hindi niya naman talaga gustong magpakasal sa akin. Kung hahayaan ko siyang gampanan ng tungkulin bilang asawa ko, paano kung magsisi siya balang araw? Mas mabuti na ring magkahiwalay kami ng tirahan, para kahit papaano, may paraan pa siyang makawala. Pero baka isipin niyang inayawan ko siya. Ang totoo kasi, naririnig ko nga ba talaga ang nasa isip ni Zai Linjo? May kailangan ka pa ba at huwag mo akong tingnan ng ganyan? Bakit parang nangingilid ang luha sa mga mata niya? Iiyak ba talaga siya? Dapat ko ba siyang abutan ng panyaw? Hindi pwede. Masyadong halata. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Kinamumuhian niyo ba ako, kamahalan? Hindi naman sa ganoon. Siyempre hindi. Paano naman kita kakamuhian? Pinilit lang naman siya ng pamilya So. Wala naman siyang kasalanan sa nangyari. Sapat na ang paghihirap niya na may kasal sa akin. Bakit ko pa ba siya tatakutin? Kung ganoon, bakit gusto niyo tayong tumira sa magkaibang bahagi, kamahalan? Hindi lang talaga ako sanay na may ibang lumalapit sa akin. Hindi dahil sa ayaw ko sa'yo. Sadyang hindi lang talaga ako sanay na may kasama sa higon. Ayaw ko lang na maramdaman mo, na pinipilit kang maging tunay na may bahay ng tagapagmana. Ginang, kung mananatili kang tahimik at payapa, hindi ka magkukulang sa pagkain at pananamit dito sa pamilya Zai. Kung nais mo namang umalis, ihahanda ko rin ang iyong magiging daan palabas. At bakit ka naman ngumingiti riyan? Ngumiti siya, o baka naman ngiting may inis yun? O may dumi lang ba sa mukha ko? Hindi. Sigurado naman akong hindi ko naduguan ang mukha ko nang sa mukha ako ng dugo kanina. Anong ibig mong sabihin na hindi mo naduguan ang mukha mo nang sa mukha ng dugo? Kung mabuti na ang pakiramdam mo, magpahinga ka na ng maaga. Ano ba talagang tumatakbo sa isip ng tagapagmanang ito? Mahal na ginang, oras na po para inumin ang alak ng kasal. Mahal na ginang, sa ganitong masayang araw, hindi dapat mawala ang alak ng kasal. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Bakit ba napakaliit ng mga kamay niya? Hindi kaya masyadong malamig ang baso. Dapat ko muna kayang painitan ito para sa kanya. Kanina lang, napakalamig niya na parang gusto niyang lumayo sa akin. Pero ngayon, pati lamig ng baso ay pinag-aalala pa niya. Mahal na ginang, may habilin pa po ang pangalawang ginang. Matapos ninyong inumin ang alak ng kasal, ay kailangan ninyo pong magtungo sa bulwagan ng Rongen. Sa bulwagan ng Rongen, mga patakaran ng pamilya Zai. Sa unang gabi ng pagpasok ng bagong kasal sa pamilya, kailangan niya munang maghandog ng tsaa sa mga nakatatanda bilang paggalang. At pagkatapos ay makikinig sa pangaral ng 1 oras. Doon pa lang siya formal na matatanggap sa pamilya. Kung iyan ang patakaran. Pupunta ako teka, anong klaseng walang kwentang patakaran yan? Makikinig sa pangaral ng pangalawang tiya sa mismong gabi ng kasal. Kung malalaman ito ng mga ninuno ng pamilya Zai, siguradong babangon sila sa kanilang libingan sa galit. Gusto niyang ipaalam sa buong sambahayan na si Sutang ay agad na napasuko ng pangalawang pamilya sa kanyang unang gabi pa lamang. Hindi maaari, hindi ko siya hahayaang pumunta roon. Sinasabi ng bibig niya na pumunta ako, pero sa loob-loob niya, ayaw naman niya akong paalisin. Ang taong ito, hindi lang basta matigas ang ulo, kundi talagang may pagkapasaway ang bibig niya. Mahal na ginang, natural lamang po na hindi ninyo pa kabisado ang mga patakaran dahil bago pa lamang kayo rito. Kaya nga po sinabi ng pangalawang ginang na mas mabuting makinig kayo sa pangaral ng mas maaga, para hindi ka magkamali sa mga kilos mo sa hinaharap. Sabi po ng Momo, ito ang matandang tradisyon ng pamilyang Zai. Siyempre, nakasulat ba ang patakarang iyan sa mga turo ng mga ninuno ng pamilya Zai? O galing lang yan sa bibig ng ikalawang ginang? Ang galing, paano niya nagagawang magtanong ng ganoon? Nagbibiro po kayo, ginang. Ang ikalawang ginang ang namamahala sa mga usapin sa loob ng mansiyon. Kaya syempre, para rin ito sa ikabubuti ninyo. Para sa ikabubuti ko. Syempre, nagpapasalamat ako. Pero buhay pa ang matandang ginang. Bilang isang bagong asawa, sa unang araw ko rito, kung mauuna akong magsilbi ng tsaa sa ikalawang ginang, hindi ba't labag yon sa wastong kaugalian? Kung magtanong ang matandang ginang bukas, ano ang isasagot ko? Sasabihin ko ba na hindi ko alam ang batas, at nilampasan ko ang matandang ginang para unahin ang ikalawang ginang?
Namilgatan sa takot si Momo Joe. O sasabihin ko ba na, gumawa ng bagong patakaran ng ikalawang ginang para sa mga ninuno ng pamilya Zai. At simula ngayon, lahat ng bagong asawa ay kailangang makinig muna sa pangaral ng ikalawang ginang. Napakatalas ng dila niya. Napakagaling niya. Mukhang nakatagpo ng katapat si Tia ngayon. Paano ba siya pinalaki ng pamilya So? At nagawa pa nilang itakwil ang ganyang katalinong tao. Ginang, kung sa tingin ninyo po ay mali ang sinasabi ko, bakit hindi kayo mismo ang pumunta sa bulwagan ng Rangan para magtanong sa ikalawang ginang? Naghihintay po ang ikalawang ginang sa harapang bulwagan. Nandoon din po ang iba pang mga ginang ng mansiyon. Kung hindi ako pupunta, tiyak na bukas, sasabihin nilang mayabang ang bagong asawa. Pero kung pupunta ako, parang tinanggap ko na rin ang patakaran ng ikalawang pamilya. Kung natatakot ka, huwag ka nang pumunta. Huwag kang magpunta roon. Naghihintay si Tia sa harapang bulwagan para lang pagtawanan siya. Kakakasal pa lang niya, hindi niya kailangang makipag-away sa unang gabi pa lang. Pero kung hindi siya pupunta, paniguradong sasabihin ng mga tao bukas na naduduwag siya. Gusto mo ba, ako na lang ang tumawag kay Tia rito? Hindi naman sa natatakot ako. Dahil naghanda ng patakaran para sa akin ang ikalawang ginang. Dapat ko itong puntahan at tingnan. Naghahanap lang siya ng gulo. Lalaban na siya. Ang tapang naman ng asawa ko, pero gusto ko yan. Aking asawa. Manang, marami bang tao sa harap? Nandoon ang lahat ng ginang, saktong-sakto. Mas maganda nga kung marami sila para malinaw ang latag ng patakaran. Walang pakundangan talaga. Tara. Sasamahan ko siya. Tingnan ko lang talaga kung sinong may lakas ng loob na magpayo ko sa kanya ngayong gabi. Ang kasal na ito na ipinilit ng pamilya So, ay baka hindi naman pala ganoon kasama gaya ng inisip ko. Kahit paano, ang asawa kong kunwari matigas ang loob, ay napakadali palang basahin. Anong tinitingin-tingin niya riyan? Akala ba niya ay sinadya ko siyang samahan? Hindi niya dapat isipin yun. Sasabihin ko na lang na nakasabay lang ako. Pupunta rin po ba ang senyor rito sa bulwagan? Tamang-tama, may aasikasuhin din ako doon. Anong lakad naman ang sinasabi niya? Wala naman akong gagawin doon. Gusto ko lang namang makita kung paano siya aapihin ang ikalawang tiyahin ko. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin yun. Kung ganoon, pasensya na sa abala, senyorito, total naman ay iisa ang daan natin. Mukhang hindi naman biglaan ang pagpapatawag sa akin para sa mga patakaran. Halatang kanina pa sila nagtipon-tipon dito para sa akin. Ikalawang ginang, narito na po ang asawa ng senyorito. Linjo, bakit kasama ka rin niya? Nakasabay lang po. Tingnan mo nga, sino namang maniniwala sa kanya? Sa mismong gabi ng kasal natin, nakasabay lang papunta sa bulwagan. Dapat pala hindi na lang ako nagsalita. Masama ang pakiramdam mo, bakit hindi ka nagpapahinga sa silid mo? Tuturuan ko lang naman ang bago nating kasal ng mga tuntunin dito. Hindi mo na kailangang mag-abala pang pumunta rito. Gusto ko rin kasing marinig kung kailan pa nagkaroon ng ganiyang tuntunin ng pamilya Zai. Tanga, huwag mong masamain. Iniisip ko lang na dahil bago ka pa lang dito sa pamilya, at baka hindi mo pa kabisado ang mga tuntunin ng mga Zai. Ayaw ko namang magkamali ka sa hinaharap at maging katatawanan tayo ng ibang tao. Ikalawang ginang, naintindihan po ni Sutang ang inyong mga turo at tatandaan ko po ito. Mukha namang mabait at masunurin ang isang ito. Mabuti naman kung ganoon. Ngunit dahil bago pa lang siyang kasal, kailangan pa rin niya ng gabay ng nakatatanda. Kapag tinanggap mo ang sermon nila ngayong gabi, habang buhay ka ng kokontrolan ng mga patakaran ng ikalawang pamilya. Kung hindi, dahil bata ka pa at madaling mahiya, kapag nagkamali ka sa hinaharap, ang masisira ay ang dangal ng pamilyang Zai. Tanga, handugan mo muna ako ng tsaa. Pagkatapos niyan, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran dito sa mansyon. Ikalawang ginang, may isang bagay po akong hindi maintindihan. Sabi ninyo, kapag ang bagong asawa ay pumasok sa pamilya, likas lamang na maghandog siya ng tsaa. Subalit ang natatandaan ko po, bukas pa ang opisyal na seremonya ng pagpapakilala at paghahandog ng tsaa. Napakalalim na ng gabi ngayon. Hindi pa nga po tinatanggap ng matriarka ang aking tsaa. At ngayon ay maghahandog na agad ako sa inyo, ikalawang ginang. Gawain ba talaga ito rito sa pamilyang Zai? O ngayon lamang ito na ipatupad? Heto na, nagsisimula na siya. Nangangatog na ang kamay ni Tia. Teka,
Huwag kayong tatawa. Hindi naman po sa ayaw kong maghandog ng tsaa sa inyo, ikalawang ginang. Natatakot lang po akong magkamali sa tamang respeto ngayong bago pa lang ako rito. At malampasan ko ang matriarka. Baka maging katatawanan lamang ito. At sabihin nilang walang kwenta ang pagpapalaki sa akin ng pamilyang So. Napakaingat nga naman ng kabiyak ng tagapagmana. Ngunit dahil ang ikalawang hipag ko ang namamahala sa loob ng mansyon, hindi naman masamang makinig muna sa kanyang mga payo. May punto po ang ikatlong ginang, hindi nga naman malaking bagay ang makinig sa payo. Kaya lang, sinabi po ng Katie wala kanina na ito ay luma ng patakaran ng pamilyang Zai. Bago pa lamang po rito si Sutang. Kaya hindi ko po maiwasang magtanong para maging malinaw ang lahat. Patawarin ninyo po ako, ginang. Naging pabaya po ang aking dila. Ang tanging nasa isip ko lang po ay ang mabuting hangarin ng ikalawang ginang. Kaya nasabi kong patakaran ito. Kaya naman pala hindi ito patakaran. Kung ito ay bukal sa loob, mabuti naman kung ganoon. Ang husay, si Katie walang John na mismo ang sumire sa sarili niyang dahilan. Mas dilaw pa sa kakanin ng mukha ni Tia ngayon. Napakatalas nga naman ng isip mo, tanga. Maraming salamat po sa inyong papuri, ikalawang ginang. Kung ganoon, bukas na lamang natin ituloy ang paghahandog ng tsaa. Ngunit dahil bago ka pa lang dito sa pamilya, bilang nakatatanda, may ilang bagay pa rin akong dapat ipaalala sa'yo. Magpatuloy po kayo, ikalawang ginang. Mataas ang katayuan ng pamilyang Zai. Maraming nakamasid na mata sa loob at labas. Bagamat hindi na tulad ng dati ang pamilya mo ngayon. Ngunit ngayong nakasal ka na sa pamilyang ito, dapat mo nang iwaksi ang mga ugaling galing sa mababang pamilya kahit pamayaman kayo. Tia. Ang pamilyang So ay isang marangal na angkan. Kung medyo makalimutin na kayo, Tia, bukas na bukas din ay ipapadala ko rito ang listahan ng mga mararangal na pamilya sa kabisera para tulungan kayong maalala at makilala sila. Ang sabihan silang galing sa mababang pamilya. Mas mababa pa nga ang katayuan ng sariling pamilya ni Tia noon kumpara sa pamilyang So. Saan siya kumukuha ng kapal ng mukha? Nagkakamali ka, Linjo. Hindi ko naman gustong maliitin ng pamilyang So, naintindihan ko po. Ipinapaalala lang po sa akin ng ikalawang ginang na mataas ang katayuan ng pamilyang Zai. At kailangan kong maging maingat sa bawat galaw ko. Kaya nga, lalong hindi mangangaha si Sutang na lampasan ng matandang ginang sa unang gabi ng kasal. Para lang unang maghain ng tsaa sa ikalawang ginang. Kailangan kong pigilang tumawa. Bakit doon na naman napunta ang usapan niya? Ang galing niya talagang mang-asar. Mukhang kahit sa pagtatalo, may nabubuo na kaming pagkakaintindihan. Mukhang ang alam na alam ni Tanga ang mga patakaran. Hindi naman po. Natatakot lang po akong mapahiya ang tagapagmana dahil sa akin. Mabuti naman at alam mo. Hindi mo ako ipinahiya, binigyan mo pa nga ako ng mukhang may haharap. Kaya lang, nakatayo siya ng matagal, hindi ba siya napapagod? May ipinapasabi po ang matandang ginang. Sabi po ng matandang ginang, walang patakaran ng pamilyang Zai na sermonan ang bagong asawa sa mismong gabi ng kanyang kasal. Ngayong araw pumasok sa pamilya ang asawa ng tagapagmana, kaya nararapat lamang na magpahinga na siya sa kanyang bagong silid. Ang pagpapakilala sa pamilya at paghahain ng tsaa ay gaganapin bukas sa maayos na paraan. Hindi na kailangang magmadaling pangaralan siya ng mga patakaran ngayong gabi. Idinagdag pa ng matandang ginang, dahil pumasok na sa pamilyang Zai ang asawa ng tagapagmana. Napakabuting bagay na alam niya kung sino ang dapat bigyan ng higit na paggalang at unahin. Taos puso po akong nagpapasalamat sa aral ng matandang ginang. Inutusan po ako ng matandang ginang na pumunta rito bukas ng alas 8 ng umaga para anyayahan ang asawa ng tagapagmana na pumunta sa kanya para mag-usap. Tanda ko na po ito. Tagapagmana, sabi ng matriarka, malalim na ang gabi. Huwag daw hayaang nakatayo sa labas ng masyadong matagal ang bagong asawa. Naiintindihan ko po. Napakasakto ng dating ni Lola, pero kaya naman ding manalo ni Sutang ng mag-isa. Matagal ka nang nakatayo riyan, hindi ba masakit ang mga paa mo? Dahil nagsalita na ang matriarka, kaya babalik na muna si Tanga. Bukas na lang formal na magkakilala ang pamilya. Magpahinga na rin po kayo ng maaga, ikalawang ginang. Nagmamatigas ka pa, bago ka palang pumasok sa pamilyang ito, hindi mo kailangan galitin ang ikalawang tiya. Mabuti ngang ginalit ko siya, kung hindi muna ako magpapakita ng autoridad. Lalo lang magmamalabis ang ikalawang tiya sa hinaharap, pero hindi kaya siya natakot. Nakatayo siya ng ganoon katagal kanina. Bumagal ba ang mga hakbang niya? Bakit? Nag-aalala ba sa akin ng tagapagmana? Hindi. Ang totoo. Kung ganoon, bakit po ako ipinagtanggol ng tagapagmana kanina? Parte ka na ng pamilya Zai ngayon. Kahihiyan ng pamilya Zai kung mapapahiya ka, dahil hindi naman dapat sinasabihan ng ganoon ng sinuman. Kahit ibang tao pa yan, magsalarita pa rin ako. Talaga ba, imposible namang magsalita ka para sa iba? Bakit ka na naman tumatawa? Wala. Naisip ko lang na napaka-interesante mong magsalita, tagapagmana. Walang kwenta.
Naisip niya kaya nakawili-wili ako. Pinupuri ba niya ako? Ngumiti na naman siya. Mukhang hindi naman siya natakot. Bumalik na tayo. Baka hindi na maging magalang kung tititigan ko pa siya. Pero, napakagwapo niya talaga kapag ngumingiti. Mahal na ginang, may ipinadala pong mga regalo mula sa bakuran ng matriarka. Sinabi po ni Manang Song, ito po ang regalo ng matriarka para sa unang pagkikita ninyo, ginang. Sinabi rin po ng matriarka, na pumunta raw po kayo sa bulwagan ng Shawan bukas ng alas 7 ng umaga. Ang susi sa maliit na bodega ng silangang bakuran. Mukhang nais siyang subukan ni Lola. Ang susing ito. Hindi po alam ng inyong lingkod. Ang tanging sinabi lang po ni Manang Song kapag pumunta raw kayo bukas sa bulwagan ng Shawan, ay maiintindihan ninyo rin po ang lahat. Mukhang may gulo na naman. Kaya niya yan. Pero kung may manggipit sa kanya bukas, kailangan ko pa rin pumunta para tingnan. Dadaanan din naman iyon ng senyorito bukas. Saan naman dadaan ng senyoritong yan? Manahimik ka nga. Magpahinga ka na ng maaga. Hindi ba't sinabi mong sa kanlurang looban ka titira? Siyempre. Tama, dapat na akong umalis. Pero kung aalis ako sa mismong gabi ng kasal, baka isipin niyang ayaw ko talaga sa kanya. Pero hindi rin naman tama kung hindi ako aalis. Hindi pwedeng matulog sa labas. Masyadong malapit. Kung ganoon, sa silid-aklata na lang ako magpapalipas ng gabi. Kung hindi naman mamasamain ng senyorito, may malambot na higaan sa labas. Pinapanatili mo ako. Tutal, kailangan pa nating humarap sa matandang seniora bukas. Kung pupunta na ang senyorito sa kanlurang looban ngayong gabi, baka gumawa na naman ng bagong patakaran ang buong sambahayan bukas. Napakagulo talaga. Pinanatili niya ako. Hindi kaya. Hindi naman niya talaga ako ayaw. Pwede na rin ang malambot na higaan. Teka, bakit ba ako natutuwa ng ganito? Akala ko magiging napakalungkot at mahirap lagpasan ang gabing ito. Hindi ko akalaing magiging mas masigla pa ito kaysa sa inaasahan ko. Ang asawa kong ito na kunyari ay matigas ang loob. Tila mas kawili-wili kaysa sa mga usap-usapan. Marahil mula noong sandaling marinig ko ang kanyang tunay na niloloob. Ang kasal na ito para pawiin ng malas ay nag-iba na ng kahulugan. Gising na siya, gising na siya. Maayos ba ang tulog mo kagabi? Masyadong maikli ang higa na yon. Parang mababali na ang baywang ko. Maayos ba ang tulog ng senyorito kagabi? Hindi maganda ang tulog ko. Bakit ba napakasikip ng higa na yon? Hayaan na nga, ang mahalaga ay hindi siya pagtismisan ng iba, na natulog siyang mag-isa sa gabi ng aming kasal. Matigas nga ang kanyang dila, pero tapat naman ang kanyang baywang. Mahal na ginang, narito na po si Manang Song. Ipinapatawag daw po kayo ng matandang seniora sa bulwagang Shawan. Heto na nga ang aking inaasahan. Kagabi lang ay pinatigil ng matandang seniora ang paghihigpit ng ikalawang tiya. Kaninang umaga pa lang ay pinapante na niya ako roon. Hindi ito para pahirapan ako, kundi para subukan ako. Masyadong payak ang ayos ko. Maganda, napakaganda nga. Hindi ito kasing tapang ng pulang kasuotan mo kagabi. Pero mas malinis at sariwa naman tingnan. Tamang-tama ang ganyang ayos mo para makipagkita kay Lola. Hindi mapagmalaki at hindi rin mukhang kabado. Palagay po ba ng senyor ito ay hindi ito angkop? Kung ano ang ayon sa iyo, ayos na rin sa akin. Napakaangkop nga nito, tiyak na magugustuhan ito ni Lola. Dadaan din po ba kayo roon ngayon, senyor ito? Hindi dadaan, pero gusto ko sanang sumama. Kaya lang, sinusubukan ka ni Lola ngayon. Kaya mas mabuti kung hindi muna ako sasama. Kung ganoon, ako na lang po ang pupunta mag-isa. Huwag mong pilitin ang sarili mo, at huwag kang matakot. Hindi katulad ng ikalawang tiya si Lola. Naintindihan ko po. Pumunta ka sa labas ng Shawan Hall at maghintay doon. Hindi ba't sinabi ng senyor ito na hindi kayo dadaan doon? Tumahimik ka. Nagpupugay po si Sutang sa matandang ginang. Naging mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Mukhang ordinaryo lang ang tanong na iyon. Subalit hindi ito basta-bastang pag-aalala lamang. Matandang ginang, upang sumagot sa inyong tanong. Mabuti naman po ang lahat. Naging maalalahanin po ang senyorito dahil bago pa lamang ako rito. Kaya nanatili siya sa labas at binantayan ako hanggang hating gabi. Kaya naman, siya po ang hindi masyadong nakatulog ng mahimbing. Maupo ka. Nabalitaan ko na ang nangyari kagabi.
Sa palagay mo ba ay obra ang ginawa ng ikalawang ginang? Matagal nang pinamamahalaan ng ikalawang ginang ang tahanang ito, at baka gusto niya lang gabayan ng isang tulad kung pinagkakatiwalaan niya, kaya maaaring hindi naman masama ang kanyang hangarin. Subalit, kung ang mabuting hangarin ay magiging batas na lamang, at kung ang batas na ito ay lalampas sa antas ng katayuan ng bawat isa, madali itong magdudulot ng maling pagkaunawa. Napakagaling mo palang magsalita. Natatakot lamang po akong magkamali ng sasabihin. Takot ka nga, pero naglakas loob ka pa ring tanungin siya kagabi sa harap ng napakaraming tao sa bulwagan. Kahit po natatakot ako, kailangan ko pa ring itanong ang dapat itanong. HMPH, may lakas ka nga ng loob. Ito ang listahan ng mga nagastos para sa pagkukumpuni at pag-aayos ng silangang looban nitong nakalipas na kalahating buwan. At dahil nakatira ka na sa silangang looban, tingnan mo at suriin mo ito. May napansin po ba kayo, Ginang? Nais niyo po bang marinig ang katotohanan, Seniora? Siyempre. Malinis naman ang pagkakagawa ng librong ito ng kwenta. Napakalinis. Na tila ba ginawa lang talaga ito upang ipakita sa iba. Ipagpatuloy mo. Ang pagpapalit ng papel sa bintana ng silangang looban ay nakatala na nagkakahalaga ng 12 pilak kung ang ginamit ay ang mamahaling papel na yunwen. Hindi sana katakataka ang presyong ito, ngunit tiningnan ko ito kaninang umaga. Ang papel sa bintana ng silangang looban ay karaniwang papel lamang na zima. Ang presyo nito ay aabot lamang sa 4 na pilak. Nakatala rin na ang ginamit na panggatong ay ang mamahaling uling na pilak. Pero kagabi, ang nakita kong nasusunog sa kalan sa labas ay mumurahing uling lamang. Medyo makapal at masangsang pa nga ang usok nito. Kung hindi lang umubo ang mahal na tagapagmana, marahil ay hindi ko ito napansin. Bukod pa rito, bago ang tela ng tabing sa silid labahan. Ngunit ang mismong kwadro nito ay gawa sa lumang-lumang kahoy. Nakasulat sa talaan na ito ay isang bagong tabing na may berda sa magkabilang panig. Pero ang totoo, binihisan lang ng bagong seda ang lumang tabing. Kung muling ginamit lang ang lumang kagamitan, wala naman sanang masama roon. Ngunit ang ilagay ito sa kwenta bilang bago ay malaking pagkakamali. Kakarating mo lang kagabi, pero napakatalas na ng iyong paningin. Bago pumanaw ang aking ina, tinuruan niya ako na sa pagkilala sa isang tahanan, hindi ang mga magagandang bagay na nakadisplay ang dapat tinitingnan, kundi ang mga maliliit na detalye sa mga sulok. Maaaring luma ang mga kagamitan, ngunit hindi maaaring maging magulo ang mga kwenta. Seniora, ang ikalawang ginang, dumating na siya. Yaman din lamang na ang kwentang ito ay para sa silangang tahanan. Tiyak na pupunta rito si Tia. Papasukin mo siya. Nabalitaan ko pong ipinatawag ng Seniora si Tanga upang kausapin. Nangamba ako na baka hindi niya maunawaan ang mga kwenta ng pamamahay na ito, kaya naparito ako upang tingnan siya. Huwag ka nang masyadong magbigay galang, ikalawang ginang. Bago ka pa lamang sa pamilyang ito, kaya normal lamang kung hindi mo agad maintindihan ang librong ito ng kwenta. Tuturuan naman kita unti-unti sa mga susunod na araw. Nagsisimula na naman siya. Sa tono pa lang ng pananalita ni Tia, halatang wala siyang mabuting balak. Sutang, huwag kang magpapadala sa kanya. Kakayanin niya kaya ito. Seniora, bata pa po si Tanga. Kagabi lamang siya pumasok sa pamilyang ito, at ngayon ay pinababasa na agad sa kanya ang mga kwenta. Hindi ba parang masyadong nagmamadali? Sa tingin mo ba ay masyadong mabilis? Hindi naman po. Mula nang lumipat ako sa silangang bakuran, dapat ko lang malaman kung magkano ang nagastos sa pilak para rito, at kung anong mga gamit ang dinala rito. Ito naman talaga ang dapat kong matutunan. Masyadong komplikado at detalyado ang mga talaan na iyan. Hindi yun ganoon kadali. Tama ka, hindi nga ito madali. Kaya naman may ilang bahagi rito na hindi ko maintindihan. At nais ko sanang sumangguni sa ikalawang ginang. Nakasulat sa talaan na 12 tail ng pilak ang halaga ng papel na yunwen. Pero ang ginagamit sa silangang bakuran ay ordinaryong papel na abaka. Maraming taon ng pinamamahalaan ng ikalawang ginang ang sambahayan. Tiyak na alam ninyo kung saan napunta ang diferensya sa presyo. Sa uling naman, nakasulat doon na mamahaling uling na yinzi ang binili. Pero kagabi, ang sinunog ay ordinaryo at maruming uling. Mahina ang kalusugan ng mahal na tagapagmana. At napakatapang ng usok ng ganoong uri ng uling. Nagkamali kaya ang mga utusan sa pagkuha nito. At mayroon pa, ang tungkol sa tabing. Nakasulat sa talaan na bago ito. Pero ang totoo, pininturahan at inayos lang ang lumang gamit. Kung ito ay para sa pagtitipid ng pamamahay, maiintindihan ko naman iyon ng buong buo. Ngunit ang alista ang lumang gamit sa presyo ng bago. Hindi ko na yata maunawaan ang ganoong patakaran. Tatanungin ko muna ang Katie wala pagbalik ko. Malamang ay naging pabaya lang ang mga utusan sa kanilang trabaho. Ganoon pala.
Naging pabaya lang pala ang mga utusan. Tinuruan ako kagabi ng ikalawang ginang ng mga patakaran sa tahanang ito. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na ang mga patakaran pala sa pamilyang Zai ay hindi lang dapat matutunan ng mga bagong pasok, kundi dapat din itong pag-aralan ng mga utusan. Dahil may anomalya sa mga talaan ng silangang bakuran, dapat lamang na imbestigahan natin ito ng maayos. Huwag kayong mag-alala, dakilang ginang. Iimbestigahan ko po ito agad pagbalik ko. Sa iyo na ang silangang bakuran simula ngayon, kaya ikaw na mismo ang mamahala rito. Dakilang ginang, bago pa lamang po siyang nakatapak sa pamamahay na ito. Kahit bago pa lamang siya rito, nakita niya agad ang anomalya sa mga talaan. Patunay lamang ito na hindi siya ganoong kadaling maloko. Ibinigay na sa iyo kagabi ang susi para sa bodega ng silangang bakuran. Kaya simula ngayon, ang lahat ng gastusin sa pagkain, kasuotan, at pangangailangan doon. Ikaw na ang bahala sa maliliit na gastusin. Kapag may sumubok na gipitin ka gamit ang mga patakaran, gamitin mo ang libro ng kwenta para gipitin din sila. Tinanim ito ni Sutang sa kanyang isip. Noong una, siya ay nagbabalak lang na gamitin ang libro para mapahiya ako. Hindi ko akalain na ang libro ng kwentang ito ang magiging unang hakbang ko para hawakan ang kapangyarihan. Nang pumasok ako sa pamilya Zai, ang tanging hiling ko lang ay huwag maging masyadong kaiyahiya ang kasal na ito. Hindi ko inaasahan na sa ikalawang araw pa lang ay hawak ko na ang aking sariling mga kwenta at ang mga susi ng bodega. Hindi ito ganoon kalaking hakbang. Pero kahit papaano, hindi na ako magiging sunod sonyerin lang dito sa pamilya Zai. Ginoo, hindi ba't sinabi mong hindi mo ito madadaanan? Naglalakad-lakad lang. Napansin niya kaya ako, halata ba masyado ang pagkakatayo ko rito? Nasaan si Xiangen? Hindi ko ba sinabi sa kanya na paalalahanan akong huwag masyadong lumapit? Naglalakad-lakad lang ako sa labas ng bulwagan ng Shawan. Malalawak naman ang mga daan dito sa Mans iyon. Nako! Habang nagsasalita ako, lalo lang akong nagmumukhang tanga. Anong tinatawanan mo? Ah, wala naman. Napansin ko lang na medyo malayo ang nilakad ng Ginoo ngayon. Tayo nang bumalik. Nakuha na niya ang libro ng kwenta. Mukhang hindi naman siya pinahirapan ni Lola. Tiyak na may inis si Tia ng ilang araw nito. Ipinagkatiwala sa akin ng matandang ginang ang libro ng kwenta ng silangang looban. Mabuti naman, dapat lang na mayroon siyang sariling pag-aari. Sa silangang looban, siya naman talaga dapat ang masusunod. Iniisip ba ng Ginoo na hindi ko ito mapapamahalaan ng maayos? Siyempre naman. Sino naman ang nagsabing hindi niya kaya? Kung hindi niya kayang pamahalaan ito, ay dapat nang magsiuwi ang lahat ng tagapamahala sa Mans iyon ng mga Zai para magsaka na lang. Ngayon, kapag naririnig ko siyang magsalita, automatiko ko nang nahahati sa dalawang kahulugan ang mga sinasabi niya. Ang lumalabas sa bibig niya, hindi dapat paniwalaan. Ang tunay niyang nararamdaman sa kanyang puso, iyon ang totoo. Madam, may ipinadala po ang pamilya So. Sabi ko na nga ba? Hindi naman talaga ako gustong pauwiin ng pamilya So, kundi inaasahan nilang ibabalik ko ang mga ari-ari ang iniwan ng aking ina. Bakit? Walang kinalaman sa akin ang mga usapin ng pamilya mo. Gusto na naman yata ng madraste niya na pakialaman ang dote niya. Wala na ba talagang kahihiyan ng pamilya So? Kung hindi ako pupunta sa araw ng pagbisita ko sa pamilya ko, aapihin kaya nila siya? Hindi maaari, kailangan kong pumunta. Kamahalin, sinabi niyo lang po kanina na wala kayong kinalaman dito. Siyempre, may kinalaman ako. Sobrang may kinalaman ako. Siya ang aking asawa. Anong tinatawanan niya? Nahalata na naman kaya niyang gusto kong pumunta. Hindi maaari. At dahil wala namang kinalaman ng kamahalin, sa araw ng aking pagbisita sa pamilya ko, mag-isa na lang akong pupunta doon. Bahala ka. Hindi maaari. Sasama ako. Xiangen, ihanda mo ang mga regalo. Dapat yung pinakamagara at pinaka-elegante. Sa panig ng pamilya Zai, kakakuha ko pa lang ng mga libro ng kwenta. Pero ang pamilya So naman ay humihingi na agad ng listahan ng dote. Mabuti. Isa-isa muna. Gusto ko ngang makita. Sa kasal na pampawi ng malas na binalak nila, kung sino ba talaga sa huli ang siyang nakalamang. Ginang, ipinadala po ito ng kamahalan sa pamamagitan ni Xiangen. Mukhang hindi naman ito basta-basta lang kinuha, kundi tila ba pinag-isipan at maingat na pinili. Isa lang naman itong lumang gamit na nakatambak sa bodega. Pero inabot kayo ng 1 oras sa pagpili niyan. Bagay na bagay siguro sa kanya kapag isinuot niya ito. Ah, nakatambak lang pala. Hindi po, galing iyan sa bagong bukas na bodega. Pero kung sasabihin ko yon, baka isipin niyang masyado akong nag-abala. Maganda ba? Hindi naman pangit.
Maganda pala, mas maganda pa sa inaasahan ko. Kung maglalakas loob pa ang pamilya So na sabihing hindi siya mahalaga, ipapabuhat ko kay Xiangan ang mga estatwang leon sa tapat ng pinto nila. Sasama po ba ang kamahalan sa inyong pagbisita sa pamilya nyo ngayon? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako sasama, syempre sasama ako. Paano kung ayaw niya akong sumama? Paano kung sa tingin niya ay pabigat lang ako? Kung ganoon, mag-isa na lang akong pupunta. Bahala ka. Pero hindi kita hahayaang mag-isang umalis. Xiangan, maghanda ka ng 2 karwahe. Ay hindi, ihanda mo ang pinakamalaking karwahe. Bakit parang masama ang kutob ko rito? Gaya ng inaasahan, hindi nga siya dumating. Kung naging tapat lang sana ang taong ito kahit isang beses, sasamahan kitang umuwi sa inyo. Iyon nga ang talagang nakakapagtaka. Salamat naman at nakabalik ka na, tanga. Kanina ka pa binabanggit ng iyong ama mula pa kaninang umaga. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo, ina. Hindi ba sumama ang mahal na tagapagmana? Unang pagbisita ni ate pagkatapos ng kasal. Pero hindi man lang siya sinamahan ng bayaw ko. Mukhang napakahigpit nga ng mga patakaran sa mansiyon ng duke. Mahina po ang pangangatawan ng mahal na tagapagmana. May sakit nga ba siya o sadyang ayaw niya lang pumunta rito? Ate, mas alam mo naman ang katotohanan kaysa sa amin, hindi ba? Ruelon, paano mo nagagawang kausapin ng ganyan ng ate mo? Dumating na ang mahal na tagapagmanang si Zai ng mansiyon ng Angguo. Napadaan lang ako. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na magsabi na hindi ko siya pinapahalagahan. Ano ang tinatawanan ng kapatid mong iyon kanina? Ang badoy naman ng gintong palamuti sa buhok niya. Isang malaking karangalan para sa pamilya So ang pagdating ninyo, mahal na tagapagmana. Umuwi ang aking asawa para bumisita, kaya nararapat lamang na sundin ang lahat ng tamang protokol at paggalang. Gusto ko lang linawin sa inyong lahat na hindi siya nag-iisa at mayroong sumusuporta sa kanya. Tuloy po kayo sa loob, mahal na tagapagmana, tanga. Tanga, anak. Ngayong nakapag-asawa ka na sa mansiyon ng duke, napakasarap na siguro ng buhay mo roon. Kaya lang, medyo naghihirap ang pamilya So ngayon. At malaki rin ang nagastos ng iyong ama para sa kasal mo. Ang listahan ng dote na iniwan ng iyong yumaong ina noon. Dala mo ba ito ngayon? Iniisip ko kasing tulungan kang ayusin at asikasuhin iyon muli. Baka kasi dahil sa kabataan mo ay hindi mo pa alam kung paano ito pamahalaan. Hindi na po kailangan. Kaya ko namang ayusin na mag-isa ang mga iniwan ng aking ina. Ate, parang iba na ang treto mo sa amin yan. Ginagawa lang naman yan ni ina para sa iyong ikabubuti. At saka, kahit na maganda ang naging buhay mo sa pag-aasawa, hindi mo naman pwedeng pabayaan na lang ang sarili mong pamilya, hindi ba? Kulang ba sa pera ang pamilya So? Nako, nagkakamali po kayo ng hinala, mahal na tagapagmana. Hindi po ganoon ang ibig nesting sabihin. Kung hindi naman pala kayo nagkukulang, bakit nyo pinag-iinteresan ang dote niya? Bayaw, bakit naman ganyan kasakit kayong magsalita? Magkakapamilya naman tayo, bakit naman iyon tatawaging pag-iinteres? Kung hindi yan pag-iinteres, ano ang tawag dyan? Gusto ninyong kunin ang mga pag-aari ng yumaong ina niya, pero nagagawa nyo pang magkunwari at pagandahin ang inyong mga salita. Napakakapal talaga ng mukha ng pamilya So. Ano kayang klaseng buhay ang tiniis niya sa pamilyang ito noon? Akala ko noon, wala na akong pakialam. Pero nang marinig kong ipinagtatanggol niya ako ng ganito, biglang uminit ang aking puso. Tanga, hindi naman sa gustong kunin ni ina ang mga ari-arian mo. Kaya lang, 17 taong gulang na rin ang kapatid mo. Kailangan din nating pangalagaan ang dangal ng pamilya So. Ngayong ikaw na ang asawa ng mahal na tagapagmana, nararapat lamang na tulungan mo kami kahit paano. Gusto ba talaga ni ina na tulungan ko ang pamilya So? O baka naman gusto ninyong kunin ko ang dote ng aking ina, para lang iyan gatang dangal ng aking kapatid? Bata ka. Bakit ganyan ka magsalita? Napakasakit naman yan pakinggan. Marahil ay hindi ko pa gaanong kabisado ang mga tuntunin dahil bago pa lang akong kasal. Sino namang nagsabing hindi maganda ang asal mo? Napakagaling kaya ng pag-uugali niya. Sa sobrang galit ni ikalawang tiya sa kanya kagabi, hindi na ito nakatulog. Kung talagang gusto ni ina na tulungan akong ayusin ang aking dote, mas mabuti pa kung pumunta kayo sa pamilya Zai pagkaraan ng 3 araw, dala ang mga lumang talaan ng pamilya So. Sakto naman dahil Kab ibigay pa lang sa akin ng pamamahala sa mga gastusin ng silangang bakuran. Gusto ko ring matutunan kung paano nililinis at inaayos ang mga lumang talaan. Tanga.
Araw ng pagbalik mo rito ngayon, bakit kailangan mo pang pag-usapan ang mga bagay na ito? Tama po kayo, Ama. Masaya dapat ang araw na ito ng aking pagbabalik. Kaya huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa dot ngayon, para hindi masira ang magandang mood natin. Gusto niya ito. Marunong kaya ang kusina sa mansiyon na magluto nito. Pagka-uwi natin, ipatatanong ko yan kay Xiang'an. Masyado kang madaldal ngayon. Napakagaling ng pagkakasabi mo, ganyan nga dapat ang pagsagot sa kanila. Namutla talaga sa hiya at galit ang buong pamilya so. Hindi ba dumaan lang po kayo, mahal na tagapagmana? Palagi ninyong sinasabing napadaan lang kayo, pero parang sinadya naman. Bakit kaya natatandaan pa niya yon? Bakit ka tumatawa? Wala naman. Naisip ko lang. Mas naging kasiya siya ang pagbalik ko rito ngayon kaysa sa inasahan ko. Huwag ka nang masyadong babalik dito sa susunod. Hindi sila karapat-dapat nasaktan ka o bigyan ng sakit ng ulo. Nag-aalala ba sa akin ng mahal na tagapagmana? Masyado ka namang nag-iisip. Opo. Sa anong karapatan naman, ina? Dati sa mansiyon, wala man lang siyang kahit isang maayos na damit, at ngayon, siya pa ang naging asawa ng tagapagmana. Kahit nga si ama, hindi nangangahas na magsalita, kaya bakit ka nagmamadali? 3 araw mula ngayon, gaganapin ang piging sa panonood ng mga bulaklak sa mansiyon ng prinsesa. Nandoon ang lahat ng mga maharlikang binibini sa kabisera. Darating din doon ang dalagang si Qin mula sa pamilya Qin. Maaaring ipinagtanggol siya ngayon ni Young Lord Zai. Pero hindi ibig sabihin nyo na gusto talaga siya nito. Kapag humalo na siya sa lipunan ng mga maharlikang binibini, may mga bagay na magpapamulat sa kanya. Kung gaano kalaki ang kaibahan ng isang asawang pantaboy mala sa isang tunay na maharlikang binibini, at kung saan siya nagkulang. Kung ganoon, hahayaan natin siyang mapahiya ng husto sa piging na iyon. Mukhang ang pagpapakasal ko kay Zai Linzhou ay kumalat na sa buong kabisera. Alam ng lahat na nagpadala ang pamilya So ng isang anak na hindi paborito sa mansiyon ng duke ng Angguo para lang maging pantaboy malas. Kaya sa tingin ng mga taong ito, maganda lang pakinggan ang titulo ko bilang asawa ng tagapagmana. Pero tiyak na hindi magiging madali ang buhay ko. Nakarating ka rin, ate. Akala ko nga ay hindi ka na darating ngayon. Sa bagay, bago ka palang kasal, tiyak na napakahigpit ng mga alituntunin sa pamilya Zai. Kaya siguradong hindi ka basta-basta makakaalis ng bahay. Hindi na siya ang dating binibining So ngayon. Siya na ang kagalang-galang na asawa ng tagapagmana ng pamilya Zai. Ay, pasensya na, nagkamali ako. Iba na nga pala ang katayuan mo ngayon, ate. Nasanay lang kasi akong tawagin ka sa ganoon. Kaya hindi ko agad nabago ang aking nakasanayan. Walang anuman. Maayos din namang tawagin mo akong ate, para naman hindi isipin ng ibang tao, na nakalimutan na ng aking kapatid ang tamang paggalang sa nakatataas. Ayokong gumawa ng gulo ngayong araw. Pero kung may nagpupumilit talagang maghanap ng sakit ng katawan, hindi ako magdadalawang isip na sampilan sila ng bahagya. Nandito na pala si Binibining Qin. Ate Yeong, Ruolon. Siya na ba ang asawa ng tagapagmana? Matagal nang nabalitaan ni Binibining Qin ang pagpapakasal ng tagapagmana, at matagal na niyang gustong bumisita sa pamilya Zai. Kaya lang, baka maging abala siya sa inyong bagong kasal. Napakamaalalahanin naman ni Binibining Qin. Mukhang hindi pa alam ng asawa ng tagapagmana. Bata pa lang ay magkakilala na sina Ate Yeong at ang herderong si Zai. Ang isang tulad ng herderong si Zai na napakatahimik at mapag-isa. Dati, kay Ate Yeong lang siya nakakausap ng kahit kaunti. Oo nga. Sabi nga sa labas, kung hindi lang dahil sa mahinang kalusugan ng herdero, si Ate Yeong sana ang pinakabagay sa kanya. Napakalapit pala ni Binibining Qin sa herdero. Hindi naman masasabing ganoon kalapit, may pinagsamahan lang talaga ang mga nakatatanda sa pamilya namin. At madalas kaming magbisita noong mga bata pa kami. Narito na ang herderong si Zai. Bakit naparito si Zai Linzhou? Nagkataong kulang sa tao sa panig ng mga kalalakihan, kaya't partikular na pinapunta roon ang herderong si Zai.
Bakit napakaraming tao rito? Bakit siya nakaupo doon? At ano ang ginagawa niya? Pinatutsadahan na naman ba siya ni Suruwalan? Narito rin pala si Chin Yeong. Sakit sa ulo. Talagang kung nasaan ang gulo, parang laging doon din ang daan niya. Kuya Linjo. Napakalapit nga talaga ni Ate Yeong sa herdero. Binibining Chin, Kuya Linjo. Ganoon na ba talaga ang tawag niya rito nung bata pa sila? Bakit hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang tawag niya? Baka magkaroon ng maling akala si Sutang. Bakit napadalaw ang herdero ngayon? Nabalitaan kaya niyang naririto ang kanyang asawa, kaya sadyang pumunta rito. Hindi. Ganoon. Ate, nabalitaan ko na magkahiwalay kayo ng kwarto ng herdero simula nang ikasal kayo. Totoo ba yon? Ruelon, hindi magandang pakialaman ng pribadong buhay ng mag-asawa. Napakabilis naman ng balita sa iyo, aking kapatid. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, ate. Kung ganoon, ano pa ba ang gusto mong malaman? Bakit hindi mo na lang itanong lahat ng minsanen? At yamang narito rin naman ang herdero. Bakit hindi mo na lang siya mismo ang tanungin? Mahal ba ng herdero ang kanyang asawa? Hindi ko siya gusto. Gusto ko siya. Bakit nga ba napakakisig niya ngayon? Galit kaya siya? Bakit ba kasi napakadulas ng dila ko? Sandali. Kung sinabi ko kasing gusto ko siya sa harap ng marami, iisipin kaya niyang pinupuwersa ko siyang gampanan. Ang aming ugnayan bilang mag-asawa. Pero dahil sinabi kong hindi ko siya gusto, masasaktan kaya siya. Hindi pala talaga ako gusto ng prinsipe. HMM. Huwag kang maniwala dyan. Naniwala naman kaya talaga siya. Kung hindi mo naman pala siya gusto, bakit nagpaluto ka pa ng Asmendas cake sa kusina kahapon? Naisipan ko lang dahil kumain naman siya ng 2 piraso nung nasa pamilya siya. Bakit ipinapalat mo pa ako ng silver charcoal? Kusa lang yung ginawa ng mga katulong. Nilalamig kasi siya kapag gabi. Bakit kaninang umaga pa lang ay ipinabigay mo na kay Chang'an ang puting jade na hairpin? Nakatambak lang naman yon sa bodega, pero inabot ka ng kalahating oras sa pagpili niyan. Bakit nung kada rating ko pa lang sa piging ng bulaklak, ay dumating ka na rin agad, prinsipe? Napadaan lang. Naku naman, napadaan na naman. Pinagtatawanan ba niya ako? Dati ay hindi naman mahilig sa matatamis si Kuya Linjo. Sinong mag-aakalang magpapagawa pa siya ngayon ng Asmendas cake sa kusina? Nagbabago ang tao. At saka, hindi ko naman sinabing hindi ko kakain niya noon. Sila lang naman ang nag-iisip niyan. Gusto kasi yung kainin ni Sutang. Masama bang magpagawa ng ilang plato? Sa bagay, marami ng taon nang lumipas nang hindi tayo nagkita. Normal lang naman na may magbago sa mga gawin ng prinsipe. Mukhang maayos naman ang pag-aalaga sa prinsipe ng kanyang may bahay. Salamat sa papuri mo, Binibining Chin. 10 araw pa lang akong kasal sa pamilya Zai. Kaya hindi ko mapapantayan si Binibining Chin, na nakasama at nakakilala na sa prinsipe ng napakaraming taon. Kaya lang, hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong mamuhay sa nakaraan. Hindi ba? Ang ganda ng pagkakasabi mo. Nagseselos kaya si Sutang? Kung nagseselos nga siya, ibig sabihin ba yun ay may kaunting pakialam na siya sa akin? Masyado naman yata akong umaasa. Noong una, gusto lang nilang makita na hindi ako pinapaboran. Pero ngayon, dahil sa mga ginawa ni Zai Linjo, napatahimik sila at hindi na makapagsalita. Mahal na ginang, kung naging kulang man ako sa paggalang ngayong araw, sana po ay huwag ninyong ipagdamdam. Masyado naman kayong seryoso, Binibining Chin. May gaganaping pagdiriwang ng mga parol sa templo ng Yulaw pagkalipas ng 3 araw. Maraming dalaga mula sa Jinjong ang pupunta roon. Kung may oras po kayo, mahal na ginang, maaari din kayong mamasyal doon. Hindi mahilig sa matataong lugar si Kuya Linjo noon. Pero pagdating sa templo ng Yulaw, pumunta siya roon ng ilang beses noong bata pa siya. Laging tungkol sa nakaraan na naman. Sige po. Gusto ko ring makita ang mga lugar na pinuntahan ng tagapagmana noon. Pupunta siya sa templo ng Yuwang. At kasama sino? Bakit siya inaanyayahan ni Chin Yeong? Pupunta ba ako o hindi? Hindi maaari. Hindi ko dapat ipakita na masyado akong apektado. Bahala na. Pupunta ako. Dapat lang akong pumunta doon. Ang pagdiriwang ng mga parol sa templo ng Yulaw, mukhang magiging napakasigla roon.
Madalas pumunta si Binibining Chin sa mansyon ng pamilya Zai noon. Si Binibining Chin ang pinaka nakakaalam sa mga gusto ng tagapagmana. Noong mahina pa ang pangangatawan ng tagapagmana, nagdadala pa mismo si Binibining Chin ng mga sabaw na may halamang gamot para sa kanya. Dahil paulit-ulit ko nang naririnig yon, hindi na ako nagagalit. Isang tunay na kababata, at isang bagong asawa. Kung sa mga libro ng kwento ito mangyayari, tiyak na magkakagulo at magkakaroon ng malaking iskandalo. Pero ang totoo, naririnig ko ang mismong iniisip ni Zai Linzhou. Kaya kung espesyal ba talaga si Qin Yeong para sa kanya o hindi, mas malinaw pa yun sa akin kaysa sa kahit sino. Mahal na ginang, pinapunta po ako rito ni Katie Walangsong para sunduin kayo. May dalang pagkain gamot si Binibining Chin na siya mismo ang nagluto. Nais niya po itong ibigay sa tagapagmana. At inaanyayahan din po kayong sumama ng mahal na ginang para makipagkwentuhan doon. Mahal na ginang. Binibining Chin. Nabalitaan ko pong mahina raw ang gana sa pagkain ni Kuya Linzhou nitong mga nakaraang araw. Kaya ipinagluto ko siya ng ilang magagaan na pagkain may halamang gamot. Noong bata pa siya, takot na takot siyang uminom ng gamot dahil napakapait nito, at madalas ay tinatanggihan niya ang pagkain. Ilang beses pa nga akong pinakiusapan ng matriarka na suyuin at amuin siya. Napakadaling pakinggan ng mga salita niya, pero bawat salita ay tila ipinangangalandakan ng kanilang nakaraan. Kuya Linzhou. Binibining Chin. Bakit ba Kuya Linzhou na naman ang tawag niya sa akin? Noong bata pa kami, hindi naman siya ganyan kalapit kung tumawag sa akin. Baka isipin ni Sutang na napakalapit namin sa isa't isa. Hindi naman talaga kami ganoon kalapit. Sadyang madalas lang talaga siyang bumisita sa mansyon ng Zai noong bata pa kami. Ito ang sopas ng yam at buto ng lotes, na napakabuti para sa iyong tiyan. Noong bata ka pa, kapag nawawalan ka ng gana dahil sa tindi ng init ng tag-araw, ito ang laging paborito mong kainin. Salamat na lang. Pero kailan ko ba nagustuhan ang bagay na yan? Noong tag-araw na yon, pilit lang naman akong pinainom niya ni Lola. Ininom ko yan ng 3 araw. At 2 araw naman akong nagsuka pagkatapos. At narito rin ang pastry ng bulaklak ng peach, na paboritong-paborito mo noong bata ka pa. Ganoon ba? Para kay Lola ko naman binili yan. Kahit isang kagat nga, hindi ko tinikman. Huwag niyo po sanang mamasamain, asawa ng tagapagmana. Bata pa lamang ay magkakilala na kami ni Kuya Linzhou. Kaya alam ko ang ilan sa mga lumang gawi at nakasanayan niya. Kung sa pag-aalaga mo sa tagapagmana balang araw, ay may mga bagay kang hindi mo gaanong naiintindihan. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Kung ganoon, maraming salamat sa iyo, Binibining Chin. Ngunit ang lahat ng mga binanggit mong ito, ay gusto pa rin ba ng tagapagmana sa kasalukuyan? O iyon ay mga paborito lamang niya noong bata pa siya? May mga paborito pong hindi basta-basta nagbabago. Ganoon pala. Gusto mo pa rin ba ang pastry ng bulaklak ng peach ngayon, tagapagmana? Hindi. At paano naman ang sopas ng yam at buto ng lotes? Hindi ko rin gusto ang sopas na yon. Ngunit sinabi ni Binibining Chin na paboritong-paborito mo raw yun noon. Kahit noon pa man, hindi ko talaga yon gusto. Salamat naman at sa wakas ay nasabi ko rin. Kung hindi ko pa sinabi, baka pati sopas ng ampalaya ay dalhin pa niya rito. Baka magkamali si Sutang at isiping gusto ko ang mga ito. Hindi maaari. Papasabihan ko na lang sa kusina mamaya na mas gusto ko ang kakaning osmanthus. Anong nakakatawa? Wala naman po. Naisip ko lang na mabilis magbago ang panlasa ng senyorito. Lahat naman ng tao ay nagbabago. Dati ay hindi ko ito gusto. Ngunit ngayon gusto ko na. Gusto ko siya. Ang lalaking ito, hindi na talaga marunong magtago ng nasa isip niya. Mukhang nagkamali yata ako nang naalala. Hindi pa nagtatagal ang may bahay ng senyorito sa pamamahay na ito. Pero tila mas kilala at nauunawaan na niya ang senyorito kaysa sa akin. Paano ko naman pong sasabihing lubos ko siyang kilala? Narito naman po sa harap natin ang senyorito. At ang pagtanong ng direkta sa kanya ay mas mabuti kaysa umasa sa mga alaala ng nakaraan. May punto ang sinabi mo. Lahat ng tao ay nagbabago. Tama po kayo, dakilang ginang. Aalis na tayo. Saan po tayo pupunta? Sa Silangang Hardin. Kung mananatili pa tayo rito, makikinig na naman siya sa mga mapanuyang salita ni Qin Yuyen. Mabuti pang umalis na lang. Di ba hindi pa naman tapos suriin ang mga libro ng kwenta? Tama. Magdadahilan na lang ako. Magandang dahilan ito. Kung gayon, mauuna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Hindi ba't hindi naman nakikialam ang senyorito sa mga maliliit na bagay sa loob ng tahanan? Hindi maliit na bagay ang mga libro ng kwenta. At ang mapag-initan ka ni Qin Yuyen ay hindi rin isang maliit na bagay.
Kung ganoon, bakit hindi nagustuhan ng senyorito ang herbal na sabaw na ipinadala ni Binibining Chin? Hindi ko gusto ang lasa. Baka kasi magkamali ka ng akala. Paano naman po ang pastry na peach blossom? Masyadong matamis. Hindi kasama roon ang kakaning osmanthus. Masyado kang madalas tumawa ngayong araw. Dahil po napakakawili-wili ng senyorito. Walang kwenta. Iniisip niya talagang kawili-wili ako. Mabuti kayang palatandaan ito, marahil nga. Mahal na Seniora, nagpadala po ng imbitasyon para sa pagdiriwang ng mga parol ang templo ng Yulao. Sinasabing may paligsahan ng bagtong sa parol at pagbunot ng tadhana sa pag-ibig sa templo pagkaraan ng 3 araw. Templo ng Yulao. Pupunta rin ba si Qin Yeong? Pupunta rin ba si Su Shulin? Noong araw ng piging ng mga bulaklak, pupunta kaya yung lalaking ngumiti sa kanya? Nakakabagot. Kung ganoon, mag-isa na lang akong pupunta. Bahala ka. Teka, hindi pwede, sasama rin ako. Xiangen, ihanda mo ang karwahe. Heto na naman ang pakiramdam na ito. Aking ginang, bagay na bagay po ang mga hakaw na ito sa suot ninyong kasuotan ngayon. Bakit ganyan kaagaw pansin ang suot mo? Mukhang agaw pansin din naman po kayo ngayon, mahal na senyor. Basta ko lang ito isinuot, nakatatlong palet ka na kaya ng kasuotan. Masyado bang simple ang isang ito? Iisipin kaya niya na hindi ko ito binibigyang halaga. Teka, bakit ko ba gustong isipin niya na mahalaga ito sa akin? Kahit ayaw niyang aminin sa salita, halata naman sa pinili niyang kasuotan. Hindi ba't sinabi ninyo, mahal na senyor, na nakakabagot sa templo ng pag-ibig? Dadaan lang. Dumaan na halatang halata naman sa mukha, na ang totoo ay kapareho rin lang ng mga sadyang nagpunta rito. Ate. Ikinagagalak ko po kayong makita, mahal na senyor, ginang. Ate, ito nga pala si Ginoong Zhao. Napakahusay niya sa mga bagtong sa parol. Kani-kanina lang ay sinabi niya na nais kanyang anyayahan na sumama sa unahan para tumingin-tingin. Halatang halata naman ang kanyang intensyon. Ginoong Zhao, at saan naman nanggaling ang Ginoong Zhao na iyan? Bakit ba siyang umingiti ng ganyan? Marami ba siyang ngipin? Mukhang hindi naman mahilig si Bayaw sa ganitong kasayahan. Kaya mas mabuti pang si Ginoong Zhao na lang ang sumama kay ate para manghula ng mga bagtong. Bahala siya. Teka, hindi pwede. Subukan lang niyang pumunta. Xiangen, bilhin mo ang lahat ng mga parol na may bagtong. Ang buong kalye po. Mahal na senyor, kung hindi naman po kayo tutol, sasama muna ako kay Ginoong Zhao para tumingin-tingin. Hindi ako tutol. Teka, tutol ako. Tutol na tutol ako. Bakit ba talaga nagtanong pa siya? Sinasadya ba niya ito? Pupunta rin naman ako roon. Mukhang nakikisabay na naman po kayo, mahal na senyor. Malapad ang daan. Naku, mas lalo yata akong nagmukhang tanga sa sinabi ko. Haha. Hasuruwa lang ka. Mga Ginoo at Binibini, halikayo't manghula ng mga bagtong sa parol. Dumating ng tagsibol, ngunit ang tao'y hindi makita. Isang salita lang ito, tiyak na alam ito ni Ginoong Zhao. Ang salitang araw, tama ang hula ninyo, Ginoong Zhao. Tunay ngang isang henyo. Ganyan lang ba ang kaya mo? At naglakas loob ka pa talagang mapahiya rito. Umuwi ka muna at magbasa ng 2 pang libro. Ginoong Zhao, bakit hindi ka pumili ng mas mahirap na bagtong? Pagdating ng gabi, nagbibigay liwanag sa mundo ng mga tao. Bilog man o bawas, may taglay na kahulugan. Ang buwan. Pagbukas ng malaking bibig, may maliit na bibig na nakatago sa loob. Ang sagot ay mataas. Ang parol na ito ay para na sa marangal na ginang. Bagay nga sa kanya ang disenyong kambal na lotes. Magugustuhan kaya niya ito. Maraming salamat po, kamahalan, ngunit hindi na kailangan. Ang mahalaga ay magustuhan niya. Kuya Linjo. Mahal na consort. Binibining Chin. Hindi ko akalaing darating ka rin pala. Noon, ayaw na ayaw mo sa maingay at masiglang pista ng parol. Nagbabago ang tao.
At muli na namang nabanggit ang nakaraan. Bakit ba lagi niyang binabanggit ang nakaraan? Hindi kaya mainis si Sutang sa pakikinig nito. Napakalino pa rin ang alaala mo sa nakaraan, binibining Chin. Sa bagay, maraming taon na rin tayong magkakilala. Oo nga, maraming taon na. Ngunit hindi ko alam na pupunta na ngayon ang prinsipe sa pista ng parol. Nagseselos kaya siya? May pakialam siya sa akin. Hindi maaari. Bawal akong tumawa. May 100 taon na palang puno ng pag-ibig sa likod bahay. Ngayong araw ay maaari tayong magkabit ng laso ng tadhana rito. Ate Yerong, halika, tingnan din natin. Ikaw pala yan. 原来是你。 Kilala mo ba ang Jade ng tadhana? 红心玉 Siyempre naman. 认得。 Kaya pala. Ikaw pala ang nakakarinig sa kanya. 见他 Anong ibig mong sabihin? Ang Jade ng tadhana ay pumipili lamang ng may tadhana bilang mag-asawa. Isang tadhana ang makarinig. 缘分。 Pero kung ang isa ay laging kabaligtaran ng nasa puso niya ang sinasabi, at ang isa naman ay ang tunay na bulong ng puso lang ang pinakikinggan, sa kalaunan, maging ang hiyas ay mapapagod din. Anong naririnig? Hindi kaya. Naintindihan niya. Ang lihim ng langit ay hindi maaaring isiwalat. May inililihim ka sa akin. Wala. Kinakabahan siya, siguradong may inililihim siya sa akin. Naririnig, sino naman ang naririnig niya? Hindi kaya. Ako ang naririnig niya. Kamahalan, hindi pa natatapos ang pista ng mga parol. Sutang. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pinagsisinungalingan. Kung talagang naririnig niya. Ibig sabihin, ang lahat ng kung ano-anong gulo sa isip ko kanina, ay narinig niya lahat. Ang katotohanang naririnig ko ang nilalaman ng puso ni Zailinjo. Baka hindi ko na maitago pa ng matagal. Kung ang isa ay laging kabaligtaran ng nasa puso niya ang sinasabi, at ang isa naman ay ang tunay na bulong ng puso lang ang pinakikinggan, sa kalaunan, maging ang hiyas ay mapapagod din. Totoo nga kaya ang sinabi ng matandang tagapangalaga ng templo, dahil ang mga sinasabi ni Zailinjo at ang totoong nilalaman ng kanyang puso ay laging hindi magkatugma. Ang hiyas na ito ay pamana ng aking ina. Mula sa aking pagkabata, palagi ko na itong kasama. Noon, hindi kailanman ito nagkaroon ng kahit anong lamet. Ngunit bakit kung kailan ako ikinasal sa pamilya Zai? Saka ko naman naririnig ang nilalaman ng puso ni Zailinjo. At ngayon, muling nagkaroon ng lamet ang hiyas. Maagang nagising ang kamahalan ngayon. Hindi ba siya makatulog? Natakot kaya siya kagabi? Ano nga ba ang talagang ibig sabihin ng matandang tagapangalaga ng templong iyon? Ano ang kaya niyang marinig? Hindi kaya. Talagang naririnig niya ang mga iniisip ko. Nasaan ang iyong hiyas? Itinabi ko na. Bakit? Takot ka bang mabasag? Suot mo pa naman iyon kahapon. Nababalisa siya. Siguradong may inililihim siya sa akin. Hindi ako pwedeng magpanik. Kapag nagpakita ako ng kaba, lalo lang maghahihinala si Zailinjo. Kamahalan, nag-alala ka ba sa akin kahapon sa templo ng Yulaw? Hindi naman. Siyempre naman nag-alala ako. Sa sobrang pag-aalala nga, hindi man lang ako nakatulog buong gabi. Kung ganoon, bakit mo ako sinundan sa likod bahay kahapon, mahal na prinsipe? Napadaan lang. Talagang kahit saan pala ay napapadaan ka, mahal na prinsipe. Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto ko lang itanong. Gusto mo ba ako, mahal na prinsipe? Masyado kang nag-iisip. O baka naman kulang pa ang iniisip mo. Bakit bigla niyang itinanong to? May narinig ba siyang hindi tama? 不对，
Kahit ba ordinaryong tao, mahahalata to. Bakit kang umingiti? Wala naman. Ngumiti ka kaya kanina. Pakiramdam ko lang kasi, napakabilis mong sumagot, mahal na prinsipe. Hindi na kailangang pag-isipan pa ang ganyang walang kwentang tanong. Pero kagabi ko pa to pinag-iisipan hanggang ngayon. Kung itatanong niya ulit, paano ko kaya sasagutin? Paano kung isang araw, tuluyan na akong umalis sa pamilya Zai? Wala lang ba yun sa'yo, mahal na prinsipe? Bahala ka. Hindi ka pwedeng umalis. Saan naman siya pupunta? Hindi na siya pwedeng bumalik sa pamilya So. Hindi rin pwede kay Chin Yeong. Kung talagang gusto niyang umalis, hindi. Hindi ko rin siya mapipigilan. Pero kahit papaano, kailangan ko siyang ipaghanda ng pera. Pati na rin ang matitirhan at mga bantay. Ang matatalas niyang salita ay hindi lang dahil sa pagiging masungit niya. Talagang iniisip niyang napilitan lang akong magpakasal dito. Kaya kahit sa loob-loob niya ay ayaw niya akong umalis, ay hindi pa rin niya magawang sabihin sa akin na manatili. Lagi mo na lang sinasabing bahala ako, mahal na prinsipe. Pero paano kung ako mismo ang gustong manatili? Anong sinabi mo? Gusto niyang manatili. Manatili sa pamilya Zai. Manatili sa piling ko. Nagkamali ba siya ng sinabi? Ang sabi ko, kung gusto kong manatili. Itutulak mo pa rin ba ako palayo, mahal na prinsipe? Maaaring hindi angkop sa'yo ang pamilya Zai. At maaaring hindi rin ako ang nararapat para sa'yo. Pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka magsalita. Huwag kang magpadala sa panandaliang awa. At huwag mong isipin na mabuti ang pamilya Zai dahil lang masama ang pamilya So. At huwag mo ring isipin na dahil lang sinamahan kita kagabi sa templo ng pag-ibig, ay karapat-dapat na agad ang kasal na ito. Halata namang inisip niya ang lahat. Pero bakit hindi man lang niya ako tinanong kahit minsan? Kung gusto ko ba talagang manatili rito? Ano ba? Bakit ba napakalapit niya? Ano bang ginagawa niya? Galit ba siya? May nasabi na naman ba akong mali, Zai Linshong? Pwede bang sa susunod, huwag mo na akong laging pangunahan sa mga desisyon ko? Kung napilitan lang ba akong manatili rito, ako lang ang nakakaalam yon. Kung mananatili ba ako o hindi, dapat ako mismo ang magpasya. Kung talagang gusto mo akong bigyan ng pagkakataong umatras, mahal na Ginoo, tanungin mo muna ako kung gusto ko ngang umalis. Galit nga siya. Pero tama siya. Palagi ko kasing iniisip na ang palayain siya ay para sa kabutihan niya. Pero hindi ko man lang pala siya tinanong kung gusto nga ba niyang umalis. Ibig bang sabihin nito, gusto niyang manatili ngayon? Bakit niya gustong manatili? Dahil ba sa pamilya Zai? O dahil sa akin? Kapag ipinagpatuloy ko pa ang pakikinig, natatakot akong baka ako naman ang hindi makatagal. Sutang. Kung gusto mong manatili, manatili ka na lang at huwag nang umalis. Gusto kong manatili ka. Mahal na ginang, may dumating na naman pong tauhan mula sa pamilya So. Ano raw po ang pakay? Sabi po ay may sakit si Ginang So, at nais po niyang bumalik muna kayo roon. Sinabi rin po niya na tungkol sa listahan ng mga doubt na iniwan ng inyong ina, may mga nakaraang bagay na kailangang linawin ng harapan. Doubt na naman. Ang mga usapin sa pamilya mo, ikaw na ang baalang mag-asikaso riyan. Sasamahan ko siya sandali, hindi. Kakasabi lang niya na huwag ko siyang pangungunahan sa mga desisyon niya, kaya dapat ko bang itanong? Kailangan mo ba akong sumama? Kailangan ko po. Pasensya na sa abala. Mabuti naman, kailangan niya ako. Ang lomet na ito ay mukhang hindi naman masama ang may dudulot. Kahit papaano, simula sa araw na ito, sa wakas, natutong magtanong sa akin si Zai Linjo, kung kailangan ko ba. Madam, may sakit po ang ating madam. Gusto raw po niyang makita ang seniorita kahit isang beses lang search. At ang tungkol daw sa listahan ng doubt na iniwan ng ina ng seniorita, may mga lumang bagay daw na kailangang linawin ng harapan. Baka kapag pinatagal pa, mahirap na itong maipaliwanag sa hinaharap. Kung may sakit siya, magpatawag ng doktor. Ang sakit po ng madam ay sakit sa kalooban. Kahit sakit sa kalooban yan, doktor pa rin ang kailangan. Ang husay talaga niyang magpanggap na may sakit. Noong huling bumisita tayo, hindi natin nakuha ang doubt. Ngayon, gusto na naman nilang manlinlang para pabalaykan ng tao sa pamilya So. Kung naririnig man ito ni Sutang, sana huwag na siyang sumunod sa gusto ng pamilya So.
Kung tungkol sa listahan ng dot ang kailangang linawin, kahit saan naman natin pag-usapan, pareho lang yan. Bumalik ka at sabihin mo kay ina. Bukas, dalhin niya rito ang mga lumang listahan ng pamilya So at ang mga saksi. Dito sa mansiyon ng pamilya Zai. Paano po mangyayari yan? May sakit po ang madam. Kaya nga lalo nating dapat linawin ito agad. Para hindi na ito laging iniisip ni ina. At baka lumala pa ang sakit niya. Napakagandang pakinggan, pero gusto lang pala siyang linlangin pabalik sa pamilya So para pag-usapan ito ng palihim. Asa pa sila, malawak ang pinto ng mansiyon ng mga Zai. Kaya tamang-tama lang na papuntahin sila rito. Tanga, hindi ko naman talaga gustong gumawa ng gulo rito sa pamilya ng asawa mo. Kaya lang, ang mga bagay na iniwan ng iyong ina, may kaunting hindi pagkakaunawaan tungkol doon. Nag-aalala lang si ina na dahil bata ka pa, baka maligaw ka ng mga lumang listahan. Ate, hindi nakatulog si ina buong magdamag. Hindi mo ba siya kayang unawain kahit kaunti? Dahil dot naman ito ng pamilya So, linawin na natin ito ngayon. Para hindi na magdulot ng gulo sa mansiyon sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, matandang ginang. Tanga, totoong napakarami ng dot ng ina mo noon. Pero sa lumipas na mga taon, nabawasan din ito habang itinatabi ng pamilya So para sa iyo. Bukod doon, 17 taong gulang na rin ang iyong kapatid. Hindi naman pwedeng walang maiwang kahit anong dangal para sa kanya ang pamilya. Ang ibig nyo bang sabihin, ang doteng iniwan ng aking ina ay dapat ding ibahagi sa aking kapatid. Hindi naman sa hinahati, kundi pagtutulungan lang bilang isang pamilya. Ang sarap namang pakinggan. Gusto mo lang talagang agawin. At nagpapaligoy-ligoy ka pa para lang mang-agaw. Bayaw, nagkakamali po kayo ng akala. Kailanman ay hindi ko binalak na agawin ang mga pag-aari ni ate. Kaya lang, ngayong kasal na si ate sa pamilya Zai. Nasa kanya na ang lahat, kaya bakit pa niya kailangang ipagkait ang mga lumang gamit na ito? Alam mo naman palang sa kanya ang mga yan. Pasensya na po, hindi lang po marunong magsalita ng maayos si Rualon. Huwag mo na sana siyang patulan. Siyempre, hindi ko naman siya papatulan. Kaya lang, dito sa akin, may hawak din akong listahan ng dot na isinulat mismo ng ating ina noong araw gamit ang sarili niyang kamay. Mas mabuti pa sigurong paghambingin natin ang dalawang listahang ito. Paano? Paano napasa kamay mo yan? Ang mga bagay na iniwan sa akin ni ina. Bakit? Nakapagtataka bang nasa akin to? Natarante si Liu Shi, mukhang ginalaw nga ang lumang kwentang iyon. Shangen, ipatawag mo ang taga-tuos. Mahal na prinsipe, hindi po ako kumibo kanina. Nakita ko po kasi sa inyong mukha, na mukhang kailangan ninyo ngayon ng taga-tuos. Pumunta ka na. Opo. Bakit parang lalong nagiging magaling manghula si Shangen itong mga nakaraan? Teka, hindi. Tiningnan din ba ako ni Sutang kanina? Nahulaan din kaya niya? Ang yumaong ina ng ginang ay nag-iwan talaga ng 3 tindahan, 2 sakahan, at isa pang kahon ng mga alahas, kasama ang 5,000 piraso ng pilak para sa kanyang dot. Pero sa lumang listahang ito ni Ginang So, bawas na ng isa ang mga tindahan. At ang dating 2 sakahan, ay naging 1 na lang. Kulang na rin ng higit sa kalahati ang mga alahas. Maraming taon na ang lumipas, baka naman. Nagkamali lang ng alaala. Pero kung ang mga kasunduan sa pera ay maaaring magkamali, magkakamali rin ba ang kasulatan sa pagmamay-ari ng lupa? Ang 2 sakahang ito. Ang isa ay nakapangalan sa akin. Pero ang isa naman ay inilipat sa pangalan ng aking kapatid 3 taon na ang nakalilipas. Paano mo naman nakuha pati ang bagay na yan? Akala po ba ninyo, ina, ay wala akong karapatang hawakan ito? Kulang ng 1 tindahan. 1 sakahan, at 12 piraso ng alahas, kulang ng 2,600 tail ang pilak sa kaban, at pati na rin ang pares ng Jade Rui. Mukhang napunta na rin ang mga iyon sa susyuan. May isa pa ring pares ng Jade Rui sa loob ng silid. Ang gelang na Jade na suot ngayon ng aking kapatid, ay tila ginawa mula sa binagong pares ng Jade Rui na iyon. Habarin mo ang gelang at ipatingin mo rito. Lola, sa akin po ang bagay na ito. Malalaman lang natin kung totoo kapag tiningnan na. May gana pa siyang umiyak gayong suot naman niya ang mga gamit ng ina ng iba, at umiiyak pa na parang siya ang napi. Opo, Lola. Ang jade na ito ay tumutugma nga sa nakasulat sa listahan ng dot, at mayroon ding mga lumang ukit sa loob nito. Mukhang binago ito mula sa lumang gamit.
Sinabi ni ina na aayusin niya ang aking dote. Kaya ngayon, liliwanagin ko na ang lahat, ang mga bagay na lihim na ipinamahagi ni ina. Maaari ko naman palampasin ng hindi kayo napapahiya, pero hindi dapat mabawasan ang mga pag-aari ng aking ina. Ibalik ninyo ang lahat sa loob ng 3 araw. Tanga, bakit kailangan mo kaming sagaran ng ganito? Kung talagang sisigarin ko kayo, hindi tayo magtutuos ng kwenta rito sa mansyon ng Zai ngayon, kundi dumiretso na ako sa korte para aidmanda kayo. Iba na siya ngayon. Hindi na siya ang taong ipinadala ng pamilya So para lang magdala ng swerte sa pamamagitan ng kasal, na walang magawa kundi yumuko at magtiis. Mabuti ang ganyan. Hindi basta-basta palalampasin ito ni Suruwalan. Pero hindi ako natatakot. Salamat nga pala, hindi ba't tumulong din kayong magtuos ngayon, mahal na Shizzy? Kailan naman ako nagtuos? Wala nga akong sinabi. Paano niya nalamang may mali? Nanghula lang siya. Nakasulat kaya sa mukha ninyo, mahal na Shizzy? Kalokohan. Nakasulat ba sa mukha ko ang 2,600 tail? Ha ha ha. Tao. Nako, napakabilis ng reaksyon ko kanina. Hindi naman kita tinawag kanina. Alam ko. Kung ganoon, bakit ka nakatingin sa akin? Kasi ang gwapo ng tagapagmana. Sinabihan niya akong maganda. Teka, iniiba niya ang usapan. Pero sinabihan niya akong maganda. Hayaan ko muna siyang mag-iba ng usapan. Sinusubukan na ako ni Zai Linjo. Nabalitaan niyo ba, ang bagong kasal na asawa ng tagapagmana ng pamilya Zai, nakikipag-away raw sa sarili niyang pamilya, ilang araw pa lang matapos ang kasal, nanggugulo na agad siya. Totoo yan, nabalitaan kong pinatawag niya ang pamilya niya sa mansyon ng mga Zai, para isa-isahing bilangin ng dote sa harap mismo ng matriarka. Pati ang lumang pulse heiress ng kapatid niya sa ama, kinuha pa niya. Masyado namang madomo at mapagkwenta ang panganay na yan ng pamilya So. Kakakasal pa lang niya sa mansyon ng duke, pero nakatitig na agad siya sa pera at ayaw magpaawat. Galing lang naman kasi siya sa isang bagsak na pamilya ng Marx, kaya talagang mukhang pera. Nabalitaan ko rin yan. Sinasabing pati lumang pulse heiress ng sarili niyang kapatid ay inagaw niya. Pero hindi ba't dote yun na iniwan ng sarili niyang ina? Sa huli, mukha lang talaga siyang pera. Madam, ang galing talagang magbaliktad ng katotohanan ng mga tao sa labas. Ano namang sinasabi nila? Malinaw namang pamilya So ang nagnakaw sa dote ninyo. Pero pinalalabas nilang inagaw ninyo pati ang pulse heiress ng kapatid ninyo. At sinasabi pa nilang mukha kayong pera. Kung gusto nilang magpakalat ng chismis, hayaan mo lang sila. Pero masisira po ang reputasyon ninyo, madam. Ang reputasyon. Hindi nababawi sa simpleng pakikipagtalo lang. Nakukuha yan sa gawa. Madam, narito po si ikalawang ginang. Tanga, huwag mo nang isipin ang mga chismis sa labas. Maraming salamat sa inyong pag-aalala, ikalawang ginang. Pero kung sa bagay, dahil ikaw na ang may hawak ng mga gastusin sa silangang looban, dapat mo ring maunawaan na ang pamamahala sa tahanan ay hindi lang basta pagbibilang ng pera. Kailangan mo ring protektahan ang ating dangal. Ito ang ilang libro ng listahan ng mga binili sa kusina at mga talaan sa imbakan. Sa totoo lang, hindi ko pa dapat ito ipinapakita sa iyo ng ganito kaaga. Pero dahil pinapahalagahan ka ng matriarka, hindi ko na rin naman siya mapipigilan. Kung may ayos mo yan, mabuti naman. Pero kung hindi mo kaya, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ibalik mo na lang sa akin. Opo. Tingnan mong mabuti. Hindi ito ang simpleng listahan ng silangang bakuran. Ito ang iba't ibang magugulong talaan ng buong mansiyon. Malinaw ba? Kung ganoon, aasahan ko ang pagtityaga mo. Seniora, talagang sinasadya po kayong hirapan ng ikalawang seniora. Alam ko naman. Pero tatanggapin niyo pa rin po ba? Sinasabi ng mga tao sa labas na wala akong alam kundi ang mag-ipon ng aking dote at hindi marunong mamahala ng tahanan. Kung tatanggapin ko at maiaayos ko ito ng malinaw, tiyak na mag-iiba ang sasabihin nila sa labas. Hindi ba't sinasabi nilang mukha akong pera? Kung ganoon, ipakikita ko sa kanila na ang taong mukhang pera ang siyang pinakamahusay magtipid.
Ang sabi po ng Seniora, dahil sinasabi ng mga tao sa labas na mukha siyang pera, ipakikita niya raw sa kanila na ang taong mukhang pera ang siyang pinakamahusay magtipid, matalino. Maganda ang sinabi niya. Ano naman kung mukha siyang pera, ang marunong humawak ng salapi ay isang kahanga-hangang kakayahan. At kung talagang si Kim siya, mabuti pang pati ako ay ang kinin niya na rin. Papunta na rito ang Senyorito. Pumunta tayo sa silangang bakuran. Hindi ba't sinabi ng senyorito na mautak ang Seniora? Titingnan ko kung gaano talaga siya kautak. Opo, ganoon nga. At dadaan na rin naman tayo roon. May mga peking ulat sa mga binili para sa kusina. Napakaraming lumang gamit sa imbakan ng iniulat na bago. Maging ang pamamahagi ng buwan ng allowance ay magulo rin. Ang pondo para sa paggupit ng mga halaman ay binawasan at ibinulsa na ng mga tauhan. Bukas na bukas ng umaga. Ipatawag mo ang lahat ng namamahala sa bulwagan ng silangang bakuran. Tapos na ba ang pagsusuri sa mga talaan? Opo, tapos na po. Sa mga binili sa kusina, makatitipid tayo ng 32 tail buwan-buwan. Kung ipamamahagi muli ang uling base sa totoong nagagamit, makatitipid tayo ng 26 na tail. Kapag pinagsama-sama ang lahat, makatitipid tayo ng 127 tail sa loob ng isang buwan. Bago pa lang ako sa pamamahala ng tahanan. Kaya ayaw kong mauwi ito sa gulo. Lahat ng kinuha ninyo noon, gaano man kalaki. Ibalik ninyo sa loob ng 3 araw. Kung may magdaraya pa sa susunod, hindi lang basta kaltas sa pilak ang parusa ninyo. Ginang, hindi po yata makatarungan ang ganyang pagtutuos. Napakaraming tao sa buong pamamahay na ito. Kung ganoon, paano mo gustong tuusin natin ito? Bakit naparito ang senyorito? Napadaan lang ako. Pero kaya niya silang pasunurin ng mag-isa. Mapang-api ang mga Katie walang ito sa mahihina, pero bahag ang buntot sa may kapangyarihan. Mananatili muna ako rito ng sandali, tiyak na hindi sila mangangahas na magreklamo. Kung ganoon, napaka-tiyempo ng pagdaan ng senyorito. Pinagtatawanan na naman ba niya ako? Hayaan na nga, napakagwapo naman kasi niya kapag ngumingiti. Ibalik ninyo ang kulang sa loob ng 3 araw. Mula ngayon, ang bagong sistema ng kwenta ang masusunod. Napakahusay at napakasipag talaga ni Tanga. Dahil po ito sa pagkakataong ibinigay sa akin ng pangalawang ginang. Namumutla ang mga mukha ng mga Katie-wala nang lumabas sila kanina. Sino nga namang mag-aakala na may isasaayos ng ginang ang magulong kwenta sa loob lang ng 3 araw. Kaya hindi na natin sila maaaring day-in sa mga kwenta sa susunod. Sabi raw noon, mahina ang loob ng ginang at pinakasalan lang para magdala ng swerte. Pero ngayon, napatunayan niyang hindi siya basta-basta mapapaikot. Noong nakaraang mga araw, kumalat ang chismis na sa Kim sa salapi ang asawa ng senyorito. Pero sa tingin ko, hindi naman yata totoo yun. Bakit mo naman nasabi, nabalitaan ko na sa loob lang ng 3 araw. Nakatipid ang pamilya ng mahigit 100 pilak dahil sa kanya. Hindi iyon kasakiman, kundi kahusayan sa pamamahala ng tahanan. Alam ng sino mang marunong sa kwenta ang katotohanan. Nang maglakas loob siyang suriin ang kanyang dote, marahil ay matagal na niyang napansin na may anomalya sa mga kwenta ng pamilya So. Mahal na ginang, nag-iba na ang sinasabi ng mga tao sa labas. Hindi raw kayo sa Kim sa pera, kundi isang napakahusay na may bahay. Ganoon din ba ang tingin ng senyorito na mabuti ang aking pagiging sikim? Sige lang, mas sakiman mo pa. Kunin mo ang silangang bakuran, ang kanlurang bakuran, at maging ako. Lahat ay ang kinin mo. Kung talagang magiging gun ako kasakim, hindi ba natatakot ang senyorito? Ano naman ang maaari mong nakawin sa akin? Kailan mo ba ako tuluyang aangkinin? Mahal na ginang, may mensahe po ang matandang Seniora. Magsalita po kayo, manang. Sabi po ng matandang Seniora, 3 araw mula ngayon. Maghahanda ng isang simpleng salo-salo sa mansyon. Iimbitahan ng ilang malalapit na ginang at mga dalaga para makipagkwentuhan. Dahil marunong na kayong mag-asikaso ng mga gastusin at listahan. Panahon na rin para matuto kayong mamuno sa isang salo-salo. Ang salo-salong ito ang magiging susunod ninyong pagsubok. Kasama rin sa mga inanyayahan si Binibining Chin at ang pangalawang Binibining So. Darating din si Chin Yeong. Pati si Suruwalon.
Makakakain pa kaya tayo ng matiwasay niyan? Hindi maaari, kailangan kong pumunta roon. Dadaan ba muli ang mahal na tagapagmana ngayon? Depende sa sitwasyon. Pupunta ako. Kailangan kong pumunta. Dahil darating kapwa sina Chin Yeong at Suru Walon, siguradong hindi magiging tahimik ang salo-salong ito. Babalik na po muna ako sa matandang Seniora para mag-ulat kung uungatin muli ni Chin Yeong ang nakaraan. At kung magkukunwari na naman si Suru Walon na siya ang dehado, lahat ng iyon ay kailangan nating paghandaan. Mukhang magiging napakagulo na naman ang salo-salong ito. Ihain muna ang mga magagaan na kakanin. Ikasunod ang mga mainit na putahe. Huwag ninyong guguluhin ang pagkakasunod-sunod. Ihiwalay ninyo ang bahagi para sa matandang Seniora. Mahal na ginang, narito na po sina Binibining Chin at ang pangalawang Binibining So. Papasukin sila. Masusunod po. Iba na talaga ang takbo ng buhay mo ngayon, ate. Ikaw na pala ang namamahala sa salo-salo ng pamilya Zai ngayon. Kung gusto mong matuto, aking kapatid, maupo ka na lang dyan at manood, para magustuhan ng matandang Seniora ang asawa ng mahal na tagapagmana. Siguradong may natatangi siyang kakayahan. Dahil sa salo-salo ngayon, naghanda ako ng ilang paboritong pagkain ni Kuya Linjo noon, na ulam. Nakaraan na naman, palagi na lang nakaraan. Kuya Linjo. Binibining Chin. Nagluto ako ngayon ng pinasingawang isda na paborito mo noon, pati na rin ng peach blossom pastry. Salamat sa iyong pag-abala. Pinasingawang isda. Noong 7 taong gulang ako, natinik ako sa lalamunan. Mula noon, hindi na ako kumain ng isda. Narito na naman ang peach blossom pastry. Bakit ba naaalala pa niya ito hanggang ngayon? Gayong malinaw naman para kay Lola talaga ang baniling iyon. Bago pa lamang pumasok sa pamilya ang asawa ng tagapagmana. Tiyak na hindi pa niya lubos na alam ang iyong mga dating gawi. Kung kakailanganin mo sa hinaharap, maaari ko itong unti-unting ipaliwanag sa kanya. Hindi na kailangan. Nais ko lang ipaalala sa iyo, Binibini. Hindi ko makain ng isda ang tagapagmana ngayon, dahil natatakot siyang matinik at hindi rin niya paborito ang peach blossom pastry. Para sa matriarka ang mga iyon dahil iyon ang paborito niya. Haha, tama nga naman. Noong bata pa si Linjo, tuwing bibili siya ng peach blossom pastry, sa huli, sa akin din naman napupunta ang lahat. Ate, paano mo nalaman ang bagay na iyon ng ganoon kalinaw? Hindi kaya matagal mo na itong inalam at tinanong. Siya ang aking asawa. Kataka-taka bang alam niya ang mga bagay na ito? Naging masyado ba akong prangka sa pagsasalita? Iniisip kaya niya na ipinagtatanggol ko siya? Teka, ipinagtatanggol ko naman talaga siya. Bakit hindi man lang siya tumitingin sa akin? Pasensya na, baka nagkamali lang ako ng alaala. Ipagpatuloy ang paghahain ng pagkain. Masusunod po. Seniora, nawawala po ang listahan ng mga putahe. Paanong mawawala iyon? Nakasabit pa lang po yun sa maliit na kusina kanina. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Napakaraming panauhin ang dumating ngayon. Kung magkakagulo ang mga pagkain, hindi ba't mapapahiya tayo at pagtatawanan ng mga tao? Paano mo naman nalaman na magkakagulo ang mga pagkain, aking kapatid? Ako. Nag-aalala lang naman ako. Ikaw. Huwag kayong mag-alala. Ihain ang mga pagkain batay sa pangalawang listahan. Masusunod po. May inihanda ka pa palang pangalawang listahan. Unang beses ko kasing mamahala sa maliit na salo-salo ng pamilya Zai, kaya natural lang na maging handa at maingat ako. Mukhang matagal na niya itong pinaghandaan. Walang-wala ang mababaw na panlilinlang ni Sosyo Olan laban sa kanya. Iyan nga ang aking asawa. Ang marinig ang mga salitang aking asawa, kahit kailan talaga ay mas masarap pakinggan kaysa sa iba pa niyang sinasabi. Hindi masama. Mahal na ginang, nahanap ang yandan sa loob ng manggas ng katulong ng ikalawang Binibining So, na. Ate, bakit mo ako tinititigan? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Tiyak na mapang umit ang aking katulong. Wala akong kinalaman dyan. Binibini, kayo po ang nag-utos sa aking kuhanin yan. Sabi niyo po, basta't mapahiya lang ang ginang ng tagapagmana. Nagsisinungaling ka, kapatid, kung gusto mo lang naman akong maging katawa-tawa. Bakit kailangan mo pang kumilos dito sa maliit na piging ng pamilya Zai? Ngayong ikaw na ang ginang ng tagapagmana. Natural lang na magmataas ka at pangaralan ako.
Kung talagang gusto kitang pangaralan, hindi lang ito ang itatanong ko sa iyo ngayon. Suteng, ihatid mo ang ikalawang binibining so sa silid para mahimasmasan. Ginang ng tagapagmana. Binibining Chin, may kailangan ba kayo? Ngayong araw, hangang-hanga talaga ako sa iyo. Masyado nyo naman akong pinupuri, Binibining Chin. Ngunit medyo nagtataka lang ako. Kahit ako ay nagkamali sa pag-alala na hindi kumakain ng isda ang mahal na tagapagmana, paano mo nalaman? Tinanong ko ang mahal na tagapagmana. Siyempre naman. Pero sa ugali ng mahal na tagapagmana, malabong magkwento siya ng ganoon kay Talye. At nariyan din ang tungkol sa Yandan. Kakaisip pa lang yun ng ikalawang binibining so, nakapaghanda ka na agad ng isa pa. Ginang ng tagapagmana, palagi mo bang nalalaman ng maaga kung ano ang iniisip ng iba? Nagbibiro po kayo, Binibining Chin. Kung talagang nababasa ko ang isip ng iba, hindi ko lang basta ay padadala ang aking kapatid sa silid para mahimasmasan ngayon. Tapos ka na bang magsalita? Kuya Linjo. Binibining Chin, gumagabi na. Kung ganoon, mauuna na po ako. Ang sinabi niya kanina. Anong ibig sabihin yun? Masyado lang nag-iisip si Binibining Chin. Ang malaman ng maaga ang iniisip ng iba. Mayroon nga ba talaga siyang inilihim sa akin? Sino ba talaga ang naririnig niya? Huwag mong sabihin. Ako talaga yun. Sutang. Kung naririnig mo ako, tingnan mo ako. Bumalik na tayo sa silangang bilya. Sige. Pinigilan niya ang sarili niya, pero nang inig ang kamay niya kanina, Sutang. Mabuti pang huwag kitang mahuli. Hindi na lang ito basta hinala. Sinusubukan na niya ako ngayon. Siguradong may kakaiba sa pag-iwas niya ng tingin kanina. Hindi gawa-gawa lang ang sinabi ni Chin Yeong. Lagi niyang nalalaman ng maaga kung ano ang gusto ko, at kung ano ang ayaw ko. At lagi pa niyang nasasagot ang mga sasabihin ko bago ko pa man buksan ang bibig ko. Senyorito, bakit po kayo huminto sa paglakad? Bakit ka kinakabahan? Hindi po Meron kaya. Halos mabangga niya ako kanina at namula rin ang mga tainga niya. Ganyan talaga siya kapag may itinatago siya. Umalik na tayo. Masusunod po. Sutang. Kung naririnig mo ako, hawakan mo ang lilian ng manggas mo. Senyorito, gusto niyo po ba ng tsaa? Hindi. Iniiba niya ang usapan. At pilit na pilit pa ang pag-iiba niya ng paksa. Mukhang naririnig nga talaga niya ako. Sutang. Po. Naririnig mo ba talaga ang mga iniisip ko? Senyorito, bakit niyo po ako tinitingnan ng ganyan? Ano sa tingin mo, mula pa noong gabi ng kasal natin, iba na ang kilos mo? Noong sinabi kong magkahiwalay tayo ng silid, hindi ka man lang nalungkot. Noong sinabi kong hindi kita gusto, nakukuha mo pang ngumiti. At ang mga bagay na hindi ko naman sinasabi ng malakas, palagi mong nalalaman. Pinasingawang isda, pastry na bulaklak ng peach, cake na osmanthus, at pati na rin ang tawagin kita sa isip ko kanina. Muntik ka ng maniga sa gulat. Ang taong ito, kapag tahimik, ang talas pala ng utak. Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Natatakot kaya siya na baka sabihin ko na naririnig nga niya ako. Ibig bang sabihin? Narinig niya ang lahat ng mga sinabi ko noon. Noong sinabi kong gwapo siya. Narinig niya. Noong sinabi kong gusto ko siyang manatili. Narinig din niya. At yung sinabi kong gusto ko siyang yakapin. Mahal na prinsipe. Naririnig mo nga talaga ako. Oo. Naririnig ko ang bawat nilalaman ng puso mo. Inamin nga niya. Naririnig nga niya talaga ako, kakaning osmanthus. Madadaanan lang. Huwag kang aalis. At pati yung tungkol sa gusto mo siyang halikan. Pero hindi ko naman naririnig ang bawat salita. Mas naririnig ko ito ng malinaw kapag matindi ang emosyon mo. Kung ganoon, parang narinig mo na rin ang lahat.
Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Napakasakit mo kasing magsalita sa harap ko. Kung hindi ko pa naririnig ang tunay mong iniisip, baka namatay na ako sa galit dahil sa iyo. Sa bagay, may punto ka naman. Tumatawa ka pa rin hindi kaya. Kaya noong piging sa kasal natin, noong sinabi kong pinakasalan lang kita dahil sa utos, narinig mo yon? Oo, narinig ko. At noong piging sa pagtingin ng mga bulaklak noong sinabi kong hindi kita gusto, narinig mo rin yon. Narinig ko rin. At sa templo ng matchmaker, hindi ko masyadong narinig. Nagsisinungaling siya, alam ko yan. Narinig ko rin naman ng marami. Kalimutan mo na nga yan. Aling bahagi ang kakalimutan ko? Lahat, lalo na yung sinabi kong gusto kitang yakapin. Galit ka ba, mahal na prinsipe? Kaunti lang, pero hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko dahil napakatanga ko. Hindi ko naman sinasadyang ilihim ito sa'yo. Noong una, nagulat din naman ako. Pero kalaunan, napansin ko na kahit masakit kang magsalita, hindi naman ganoon ang nilalaman ng puso mo. Pero hindi rin tama na patuloy ko lang pinakikinggan ang mga iniisip mo nang hindi nagtatanong sa'yo. Kaya mula ngayon, tatanungin na kita. Gusto pa rin niyang magtanong sa akin. Mabuti naman. Sige, magtanong ka at sisigat ako. Kung ganoon, magtatanong ako ng isa ngayon. Ano yun? Naiinis ka ba na naririnig ko ang mga iniisip mo? Hindi naman ako naiinis. Nakakahiya lang talaga. Sutang, sige na nga, hindi ko natatawanan. Saan ka pupunta, mahal na prinsipe? Kailangang huminga ng malalim. Huwag kung ano-ano ang isipin. Naririnig niya ang lahat. At lalong huwag kong iisiping napakagwapo ng ngiti niya kanina. Mahal na prinsipe, ano pong nangyari sa inyo? Manahimik ka. Pumunta tayo sa templo ng Yulao. Ngayon na ba? Bukas na. Tatanungin natin ang matandang tagapangalaga ng templo. Kung nagkabitak ang jade ng pag-iisang puso, paano ito maayos? Mahal na prinsipe. Sasama rin ako sa iyo, sakto nga. Sinasabi niyang bahala ka, pero halatang halata namang gusto niyang sumama. Bakit napakatahimik ng isip ng prinsipe ngayon? Wala kang kinalaman dito. Huwag mo nang isipin. Naririnig niya, lalong-lalo na, huwag mong iisiping bagay sa kanya ang hairpan niya ngayon. Kaya naman pala. Anong kaya pala, hindi sa walang iniisip ang prinsipe. Pinipigilan niya lang palang mag-isip. Patay, narinig niya pa rin ba? Narito na tayo. Kapag nagkabitak ang jade, paano ito maayos? Masisira ba ito ng tuluyan? At kung magkabitak man, anong mangyayari? Hindi ito nakamamatay at hindi rin makakasama sa katawan. Kaya lang, hindi na niya muling maririnig ang tinig ng iyong puso. Kung ganoon, mas tahimik pala, hindi maaari. Kapag hindi na niya ako naririnig, baka muli niyang paniwalaan ang mga kalokohang sinasabi ko. Pero kapag naririnig naman niya, wala akong maitago sa kanya. Mas mabuti pa palang naririnig niya ako, haha. Ang jade ng pag-iisang puso ay hindi nilikha para lang laging pakinggan ang tinig ng puso ng iba. Ginawa ito para ang isang taong matigas ang labi ay maipakita ang kanyang tunay na nararamdaman sa iba. Pero dahil palagi niyang naririnig ang iniisip mo, at hindi ka naman nagsasabi ng totoo, talaga namang hindi kakayanin ng Jade. Kung ganoon, paano po ito maayos? Madali lang. Huwag mong hayaang sa isip mo lang niya naririnig ang lahat. Kailangan mong sabihin ito mismo sa kanya. Ang mga bagay na pinakagusto mong itago ay ang mga dapat mong bigkasin sa kanya. Ang mga salitang pinatatakutan mong sabihin dahil sa hiya ay dapat mong sabihin ng tapat sa harap niya. Nakatatawa. Ano namang sasabihin ko? Sasabihin ko bang mahal ko siya? Wala akong sasabihin sa kanya. Wala talaga. Haha, wala. Itala mo muna yan. Maaari namang ipagpaliban ng iba saka mo na ibigay sa akin. Napakalampa mo talaga. Siya na mismo ang magtatala niyan. Paano kung masaktan ka kapag nabunggo? Sandali, Lai, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Kahit man lang hanggang sa matutunan ko kung paano makipag-usap ng maayos sa kanya. Huwag kang magmadali, sapat nang natututo siya. Naintindihan ba ng prinsipe ang sinabi ko kanina? Naintindihan ang alin? Kung ano ang mas gusto mong itago, ay siyang mas dapat mong sabihin. Ang mga usap-usapan sa labas ay hindi mo kailangang seryosohin. Sineryoso ko yun, seryosong seryoso. Kung ganoon, hindi na ako magtatanong. Bakit kaya hindi na siya nagtanong? Kuya Linjo. May bahay ng prinsipe, binibining Chin. Naparito ba ang may bahay ng prinsipe at si Kuya Linjo para ipanalangin ang kanilang pagsasama? Wala kang pakialam doon.
Nag-aalala lang naman ako. Lagi na lang kasing nahuhulaan ng may bahay ng prinsipe ang mga gusto at ayaw ni Kuya Linjo. Akala ko pa naman. Ano naman ang inakala mo, Binibining Chin? Iniisip ko lang na napakahusay ng may bahay ng prinsipe. Para kasing alam niya ang lahat. Lalo na ang mga gusto at ayaw ng kanyang kabiyak. Hindi ba tungkulin naman talaga yon ng isang asawa? Dati, marami rin namang alam si Binibining Chin tungkol sa kanya. Ngunit nakalulungkot lang na nagbabago ang tao. Ganyan din ba ang nararamdaman mo, Kuya Linjo? Oo, tama ka. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay maiuwi si Sutang. Naiintindihan ko na. Binibini, papasok pa ba tayo? Pumunta ka at mag-usisa. Alamin mo kung ano ang sinabi sa kanila ng matandang bantay ng templo kanina. Binibini. Gusto kong malaman kung anong maruming paraan ang ginamit niya. At magpakalat ka rin ng balita. Sabihin mo na si Zai, na malamang na gumamit ng mga hindi tapat na paraan ang may bahay ng prinsipe, para lamang mahulaan ang bawat iniisip ng prinsipe. May problema ba? Wala naman. May lomet pa ba ang Jade? Kung talagang nais ng prinsipe na maayos ito, tandaan mong bawasan ang pagsasalita ng pabaligtad sa susunod. Kailan ko ba sinabi ang kabaligtaran ng nasa isip ko? Isantabi muna natin kung nasasaktan ba siya ng todo o hindi, pero ang bibig ng taong to, mukhang mahihirapang patamihikin ng ganoon kadali. Nabalitaan mo ba, marunong daw ng itim na mahika ang asawa ni Erzai. Kumuha pa nga raw siya ng masamang sumpa sa templo ng pag-ibig. Madam, ang sasama po ng mga pinagkakalat nila tungkol sa inyo. Lalabas po ako para magpaliwanag sa kanila. Walang silbi ang magpaliwanag. Kung ganoon, ano pong gagawin natin? Hayaan muna natin sila. Kusang mag-aalala ang mga nagpapakalat niyan kapag walang pumapansin sa kanila. Erzai. Lalo nang nagiging malala ang mga bali-balitang kumakalat sa labas. Sino kaya ang nagpasimula nito? Nagsimula raw ito sa grupo ng ilang mga kabataang babae, si Chin Yeong. Wala nang iba kundi siya. Ihanda ang karwahe, pupunta tayo sa mansyon ng pamilya Chin. Binibini, narito po si Erzai. Kuya Linjo, ikaw ba ang nagpakalat ng mga bali-balitang iyon? Kuya Linjo, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Nagsabi lang naman ako ng ilang katotohanan. Katotohanan, gaano pa lang ba siya katagal nakasal sa'yo? Bakit parang alam niya ang lahat? Palagi niyang nahuhulaan kung ano ang iniisip mo. Hindi ba kakaiba yun para sa'yo? Kakaiba man o hindi? Wala nang pakialam ang ibang tao roon. At lalong wala kang pakialam doon. Kaya, pinoprotektahan mo siya ngayon. Kuya Linjo, nagbago ka na. Lahat naman ng tao ay nagbabago. Dito na dapat matapos ang mga bali-balitang ito. Kung hindi, tapos na rin ang ugnayan ng pamilya Chin at pamilya Zai mula ngayon. Mukhang ako lang pala ang patuloy na nakakulong sa nakaraan natin. Madam, pumunta po si Erzai para ipagtanggol kayo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Alam na po ng buong kabisera. Sinasabi ng lahat na personal na pumunta si Erzai sa mansyon ng mga Chin. Ginawa niya po yun para sa inyo, madam. Nabalitaan ko pong pumunta kayo sa pamilya Chin. Nadaan lang ako roon. Sinadya mo po talagang pumunta roon. Kung hindi, baka kung ano-ano na naman ang isipin mo ngayong gabi. Erzai, salamat po. Huwag mo na akong pasalamatan. Gusto ko naman talagang gawin yun. Bakit? May problema ba? Samahan mo akong lumabas bukas. Saan po tayo pupunta? Hindi ko alam. Unang beses ko siyang yayayain, hindi ko naman pwedeng sabihin agad. Sige po. Matandang ginang, kusang inaya ng mahal na Ginoo ang kanyang may bahay na lumabas. Talaga, totoo ba? Pumayag na po ang mahal na ginang. Mukhang hindi na malayo ang araw ng kanilang kasal, hahaha. Mahal na Ginoo, saan ba talaga tayo pupunta? Maglalakad-lakad lang. Bakit? May reklamo ka ba na nagdala ako ng ganito aming gamit para lang sa simpleng lakad? Wala naman po, pero hindi naman po ito mukhang simpleng lakad lang. Parang reyna na nga po ang turing ninyo sa mahal na ginang sa lakad na ito. Masyadong simple. Pero maganda. Bagay nga sa kanya ang kapa na ito. Lalamigin kaya siya ngayong araw. Nasaan ang pampainit ng kamay, Shongan? Bakit hindi mo pa ibinibigay? Mahal na Ginoo, hindi ba't sinabi ninyong maglalakad-lakad lang tayo ngayon? Oo.
Hindi ito basta-basta, buong gabi ko itong pinag-isipan. Napuntahan na natin ang templo ng pag-ibig. Masyadong maingay sa kainan. Malakas naman ang hangin sa tabi ng lawa, kaya mas mabuting pumunta sa hardin ng mga plum sa timog ng lungsod. Kung ganoon, saan po tayo pupunta? Sa hardin ng plum sa timog. Maging ang simpleng lakad ay pinaghandaan ninyo ng husto, mahal na Ginoo. Masyado kang madaldal. Baka naman mahalata niya. Hayaan mo siyang mahalata. Kahit na, naririnig naman niya ang lahat. Ha ha ha. Sino ang nagsabi sa kanila? Hindi nila alam, hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. Kung magmamatigas pa rin si Zai Lingzhou ngayong araw, mapapatunayan ng totoo ang mga chismis sa labas. Nandito rin po pala si ate. Napakagandang pagkakataon. O baka naman hindi. Ang mga bali-balita nitong nakaraang araw tungkol sa mahal na Ginoo at sa kanyang asawa, ay nabalitaan ko rin po, kung dahil po ito sa nakaraan nating pagkakaibigan, mahal na Ginoo, na naging sanhi ng maling hinala ng inyong asawa, handa akong humingi ng paumanhin sa harap ng lahat hindi na kailangan. Magkakilala lang kami ni Binibining Chin noon, wala kaming anumang ugnayan. At kailanman ay hindi nagbigay ng puwang para magkamali ng akala ang iba. Bayaw, bakit nyo naman kailangang sabihin yan? Bata pa lang ay magkakilala na kayo ni Ate Chin. Mabuti lang naman ang kanyang intensyon. Maraming taon ko na siyang kilala. Kaya ba dapat ko na siyang mahalin dahil lang doon? Kung ganoon, matagal mo ring nakasama si Sutang sa pamilya So, bakit hindi mo man lang siya tinrato ng tapat? Sa pagkakataong ito, hindi niya na ako pananghula sa kanyang niloloob. Kuya Linjo. Gusto ko lang malaman. Ano ba talaga ang pagkukulang ko kumpara sa kanya? Gaanong katagal ka pa lang ba niyang kilala? Naiintindihan ka ba talaga niya? Kung hindi siya gumamit ng kung anong paraan, paano niya malalaman ang bawat takbo ng isip mo? Heto na nga. Huling balak na talaga ito ni Chin Yeong at ibinalik niya ang usapin sa hiyas ng pag-iisang puso. Gusto niya akong piliting itanggi si Sutang sa harap ng maraming tao. Kapag sinabi kong walang espesyal kay Sutang, parang ipinahiya ko na rin siya. Ngunit kapag sinabi ko namang espesyal siya, gagamitin naman nila ang tungkol sa masamang mahika para palabase ang kasalanan niya. Hindi ko siya maaaring pabayaang mag-isa rito. Hindi niya kailangang gumamit ng anumang paraan. Mahal ko siya. Kaya naman alam niya. Alam niyang hindi ako kumakain ng isda dahil nagtatanong siya. Alam niyang mahilig ako sa matamis dahil naaalala niya. Alam niyang nagpapakamatigas lang ako dahil handa siyang makinig kahit sa mga hindi magaganda kong sinasabi. At pagkatapos niyon ay binibigyan pa rin niya ako ng pagkakataong magpaliwanag. Binibining Chin, hindi kita iniibig. Hindi dahil gumamit si Sutang ng anumang paraan, kundi dahil mula sa simula ay hindi na kita kailanman inibig. Sutang. Hindi lang dahil sa utos kaya kita pinakasalan. Noong sinabi kong maghiwalay tayo ng silid sa gabi ng ating kasal, dahil inakala kong iyon ang magiging daan mo para makalayo kung nais mo. At noong sinabi kong hindi kita gusto sa handaan ng mga bulaklak, natakot ako na kapag inamin ko ang nararamdaman ko sa harap ng lahat, ay baka maramdaman mong pinipilit kitang maging may bahay ng tagapagmana. Mula noon, sa tuwing sinasabi kong bahala ka, hindi naman talaga iyon ang ibig kong sabihin. Gusto kong manatili ka. Sutang, iniibig kita. Narinig ko. Oo, sa pagkakataong ito, hindi ito bulong lang ng puso. Ngumiti siya. Maayos ko kaya nasabi ang nararamdaman ko kanina. Masyado bang maikli? Dapat ko bang ulitin? Maayos na pala ang hiyas ng ating mga puso, pero naririnig ko pa rin siya. Kinakabahan ba ang mahal na prinsipe kanina? Hindi raw kinakabahan, pero basang-basa naman ng pawis ang mga palad niya. Mahal na prinsipe. Iniibig din kita. Anong sinabi niya? Iniibig niya ako. Hindi ba niya pwedeng sabihin ulit? Hindi ko siya maaaring payagang ulitin yon. Baka magmukha akong hindi kagalang-galang. Pero gusto ko pang marinig. Mahal na prinsipe, gusto ko pa talagang marinig. Ikaw ang masusunod, Zai Linzhong. Iniibig kita. Ako rin. Matandang ginang. Ipinahayag ng mahal na prinsipe ang pag-ibig niya sa kanyang may bahay sa harap ng lahat. Buti naman at nagamit din niya ang bibig niya sa wakas. Mukhang maayos na nga ito. Kung ganoon, hindi mo na ako maririnig pa sa susunod. Kung hindi ko na siya maririnig, baka paniwalaan niya ulit ang mga sinasabi ko, hindi, mali. Dapat ko nang iwasan ang pagsasabi ng kabaligtaran ng totoong nararamdaman ko. Pero kung hindi na niya ako maririnig, parang maninabago rin ako ng kaunti.
Parang naririnig ko pa rin yata. Naririnig ang ano. Naririnig kong iniisip ng mahal na prinsipe na dapat na niyang iwasan ang pagsasabi ng kabaligtaran ng totoo niyang nararamdaman. At naririnig ko ring sinasabi ng mahal na prinsipe na maninibago siya kung hindi ko na siya maririnig. Saan pupunta ang mahal na prinsipe? Sa silid-aklatan. Kung magpapatuloy ito, hindi ko na ba talaga may tatago ang mga iniisip ko sa kanya? Kung ganoon, maririnig din ba niyang gusto ko siyang manatili rito ngayong gabi? Sa totoo lang, maaari ka namang manatili rito. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, dapat nang palitan ng mas malapad na higa ng sopa sa labas. Gusto niyang manatili ako. Hindi sa sopa sa labas, kundi sa piling niya. Dapat ba akong pumayag? Hindi maaari, hindi ako dapat magmadali. Pero iyon ang gusto ko. Sige. Sa wakas, mukhang hindi na kailangang matulog ni Shizzy sa David ngayong gabi, di ba? Anong nangyari? Yari na. Tila nagbago na naman ang isdang ito.